Isang lalaki ang nakatapos ng 1 kilometrong takbo sa loob ng 2 minuto at 36 na segundo. Nagsigawan sa paghanga ang lahat ng babaeng estudyante sa buong eskwelahan para sa kanya. Naghinaw lang siya ng mukha gamit ang bottled water. Sa sumunod na segundo, isang kinikilig na junior girl ang nag-abot sa kanya ng tuwalya para ipampunas ng pawis, pero hindi ito matagalan ng school bully. Para ipakita ang kanyang kapangyarihan, binato niya ito ng baseball. Nasalo ito ni Xujin gamit ang isang kamay, ngunit matindi pa rin ang hapdi sa kanyang palad. Tinanong niya ang kanyang mabuting kaibigan na si Li Ji kung kilala niya ang taong iyon. Mabilis na tumakbo si Li Ji, pero nang makita niyang ang nagbato ng bola ay ang school bully na si Pei Yuguang, pinagpawisan siya ng malamig. Paano ka nagkaroon ng alitan sa kanya? Dahil na naman ba sa mga babae? Bakit hindi ka nalang pumili ng isa? Para hindi ka na nagkakaroon ng kaaway kahit saan. Pero, pandidirihang inihagis ni Xujin ang tuwalya ng junior kay Li Jai at tumalikod para umalis. Sinubukan siyang tawagin pabalik ni Li Jai, sinasabing hindi dapat binabangga si Pei Yuguang. Anong balak mong gawin? Sumagot si Xujin, mag-ehersisyo. Tugon ni Li Jai, walang maitutulong ang ehersisyo. Kailangan mong magsanay ng martial arts. Si Xujin lang ang nakakaalam na hindi nakakatulong ang ehersisyo sa mga ordinaryong tao, pero iba siya. Dahil 1 buwan na ang nakalipas, hindi maipaliwanag na napunta siya sa mundong ito na kamukha, ngunit iba sa Earth. Kasama niya ang mga semi-transparent na panel na ito. Basta't magsanay siya hanggang sa isang tiyak na antas, maaari niyang i-activate ang mga kaukulang skill. Bagamat malaki ang benepisyo ng araw-araw na pagsasanay, malaki rin ang konsumo nito. Gayunpaman, nagsisikap siya ng husto hindi para magyabang. Ang lugar na ito ay tinatawag na ika-5 urban ring. Dahil isa itong ring, mayroong panloob at panlabas na lugar. Habang papalabas ka, mas nagiging tiwangwang at mahirap ito. Habang papasok, mas nagiging maunlad at prestihyoso. Sa loob ng kalahating taon, graduate na siya. Kung lalaban para makapasok sa inner ring o mamuhay sa kahirapan magpakailanman, oras na para pumili. Sa gabi, bumaba si Xujin para bumili ng ilang gamit at pauwi na. Isang maliit na itim na pusa ang tumalon mula sa kung saan at hinarangan ang kanyang daan. May nakasabit na metal na singsing sa buntot ng pusa. Marumi at magulo ang katawan nito na may ilang bahaging kalbo na. Sinulyapan ng maliit na itim na pusa si Xujin at pagkatapos ay bumagsak ng walang malay. Iniisip ni Xujin na natutong magpanggap na may pinsala ang pusa para sa mga insurance scam. Pero matapos yumuko para pagmasdang mabuti, natuklasan niyang puno ng sugat ang pusa, halatang galing sa isang laban. Ang bumagsak na itim na pusa ay nagsalita sa wika ng tao habang nahihilo. Hindi ko akalain na ganito kalupit ang mundo ng mga pusang kalye. Tuluyang natulala si Xujin, inakala pa niyang naghahalusinate siya. Nagsalita ba yon? Anong meron sa pusang ito? Sa pag-aakalang may nagbibiro sa malapit, sinuri niya ang katawan ng pusa kung mayroon itong anumang voice device. Ngunit nang hawakan ni Xujin ang metal na singsing, 2 mensahe ang lumitaw, natukoy ang divine substance, sinisipsip ang divinity. Lumalabas na ang planetang ito ay tinatawag na Earth Core, isang mundo na kilala bilang Zuxia. 287 taon na ang nakalipas, namatay ang Diyos. Sa araw na yon, lahat ng tao sa Earth Core ay nasaksihan ang himalang ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Pagkatapos, inuwi ni Xujin ang maliit na itim na pusa. Bumili pa siya ng cat food para pakainin ito, ngunit tumalikod ang maliit na itim na pusa na may pandidiri. Napakibot ang bibig ni Xujin. Hindi ka ba pusang kalye? Kahit ito ayaw mong kainin, o hindi ka talaga pusa? Sa pag-isip nito, mabilis na pumasok si Xujin sa kusina. Masigasig siyang nagluto ng shredded pork na may green peppers sa ibabaw ng kanin. Gaya ng inaasahan, nang makita ng maliit na itim na pusa ang pagkain ng tao, naglaway ito sa sahig. Habang pinapanood itong kumain, alam ni Xujin na tama ang kanyang hula. Ang dahilan kung bakit ka nakakapagsalita ng wika ng tao ay dahil hindi ka talaga pusa, kundi isang taong naging pusa. Tungkol naman sa dahilan, marahil ay ito. Pagkalipas ng ilang sandali, isang linya ng teksto ang lumitaw sa panel ni Xujin. Naabot na ng divine skill na Twin Lives ang mga kondisyon para sa activation. I activate. Nang walang pag-aalinlangan, direktang pinili ni Xujin ang. Di nagtagal, nabasag ang panel kasabay ng isang dagundong, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos ay nagtipon ito sa kamay ni Xujin at pumasok sa kanyang katawan. Twin Lives. Passive effect. Nagmamay-ari ng 2 buhay. Pagkatapos mamatay, malayang piliin ang oras ng muling pagkabuhay sa loob ng 7 araw. Cooldown period 3 buwan. Hindi inaasahan ni Xujin na ganito kaabsurdo ang isang divine skill. Ang kakayahang pumili ng oras ng muling pagkabuhay ay nangangahulugang hindi takot sa mga kaaway na babantayan ang kanyang bangkay. Kung ganito nakalakas ang passive skill, paano pa kaya ang active skill? Dahil kailangan ng divinity para ma-unlock, kailangan ko lang magpatuloy sa pagsipsip ng divinity. Pero kung titingnang mabuti, napakaraming sugat ng itim na pusang ito. Kung patuloy akong sisipsip ng ganito, parang hindi makatao, di ba? Hayaan mo na. Hayaan mo akong mag-isip ng ibang paraan. Pero hindi ko ito basta-basta pwedeng pakawalan.
Sa ngayon, lalabas muna ako at maghahanap ng mga pahiwatig na may kaugnayan sa divinity. Samantala, titinan ko kung ano ang gagawin nito pagkaalis ko. Gaya ng inaasahan, pagkaalis ni Xujing, agad na naging seryoso ang ekspresyon ng maliit na itim na pusa. Pero ang hindi nito alam ay lihim na nire-record ng kamera sa kisem ang lahat. Sa kabilang banda, pagkaalis, dumating si Xujing sa outer ring area. Para sa mga tao dito na makapasok sa inner ring, napakataas ng hirap. Kahit makapasok sila, kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga. Madalas nitong ikalugi ang isang pamilyang may katamtamang yaman. Kahit na, hindi mabilang na tao pa rin ang dumadagsa dito. Pero ang hindi alam ng karamihan ay mayroon pang ibang paraan. Kung magiging martial artist ka, lahat ay madaling malulutas. Ikaw si Xujing, tama? Sinulyapan sila ni Xujing. Anong kailangan nyo? Sanay na sanay sa pananakot ang kalbong lalaki. Ang taong tinitingnan ng boss namin si Pei Yuguang. Siya ba ay isang taong maaari mong ligawan? Patay ka ngayon, bata. Napabuntong hininga si Xujing. Anong sabi mo? Pagkatapos niyang magsalita, isang bato ang tumama sa dibdib ng kalbo na parang bala at napatalsik siya. Ang iba ay natigilan sa kanilang kinatatayuan, gulat na gulat. Anong ginawa niya? Hindi ko nakita ng malinaw. Pagkatapos, isa pang bato ang dumaan kay Pei Yuguang. Tinalo nito ang lahat ng alalay na dala niya. Lumalabas na ginamit ni Xujing ang skill na aim. Pagkatapos i-activate ang skill, mas lumalakas ang kanyang dynamic vision, lalo na kapag nag-concentrate siya. Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang katulad ng bullet time. Mabilis na natauhan si Pei Yuguang, pumustura para tumakbo at sumugod kay Xujing. Isang malabultong ulo ng dragon ang biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Pero sa mata ni Xujing, tila bumagal ng maraming beses ang lahat. Bahagya siyang gumilid at iniwasan ang suntok ni Pei Yuguang. Nakilala ni Xujing na ito ay kapangyarihan ng martial arts. Akala ni Pei Yuguang ay sinuwerte lang siya. Bata, ang liksi mo. Pero sa sandaling ito, masayang nagulat si Xujing. Marunong pala ng martial arts si Pei Yuguang. Hindi ko na kailangang maghanap ng mapagtatanungan. Saka siya naglakad papalapit kay Pei Yuguang, walang takot sa kanyang kapangyarihan. Sabihin mo lahat ng alam mo o hindi na ako magpipigil. Sa sumunod na segundo, nagpakawala si Pei Yuguang ng sunod-sunod na suntok kay Xujing na parang bala, pero mabilis na nakita ni Xujing ang kanyang kahinaan. Sa isang bakhand na suntok, napaikot niya si Pei Yuguang. Natupad din ito ang mga kondisyon ng system at na-activate ang skill na combat. Ngayong gabi, hindi lang gumaling ang dynamic vision ni Xujing, kundi pati na rin ang kanyang accuracy sa pagsuntok. Sobra-sobra na ito para sa isang martial artist na ka-level ni Pei Yuguang. Binugbog si Pei Yuguang hanggang sa sumuko at bumagsak sa lupa na nagmamakaawa. Huwag mo na akong saktan, Jing. Parang awa mo na. Hindi na nagpatuloy sa pananakit si Xujing, bagkus ay yumuko para tanungin siya. Anong teknike ang ginamit mo sa suntok mo kanina? Sumagot si Pei Yuguang ng tapat. Internal energy iyon, hindi teknik. Ang internal energy ay ang pag-ipon ng enerhiya mula sa lahat ng bahagi ng katawan, tapos ilalabas ito sa pamamagitan ng mga galaw. Tinanong siya ni Xujing kung paano mag-ensayo at kanino magpapaturo, pero hindi alam ni Pei Yuguang kung paano ipaliwanag. Natutunan ko lang ang mga basic. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Patawarin mo na ako. Galit na hinawakan ni Xujing ang kanyang kwelyo. Nagkukunwari ka bang tanga? Ang isang matapang na tulad mo ay basta na lang susuko. Sa sobrang takot ni Pei Yuguang ay tumulo ang kanyang mga luha. Chismis lang lahat yon. Ginagamit ko lang ang mga chismis na yon para gumawa ng imahe. Kung totoo yon, wala na ako sa eskwela ngayon. Nang marinig ito, sinampal siya ni Xujing. Kung hindi mo tatandaan ang aral na ito, bubugbugin kita sa tuwing makikita kita. Totoo ang pambubuli mo sa mga kaklase mo. Bumalik ka at magsulat ng self-criticism. Bukas, sa morning reading, bigkasin mo ito ng 1-0 beses sa harap ng buong klase. Ipavideo mo sa mga alalay mo. Titignan ko mamaya. Tapos bigla niyang ipinakita ang phone niya sa harap nito, na ikinagulat niya. Hindi. Huwag mo na akong saktan. Pero hindi naman siya sasaktan ni Xujing. Hindi ba't sabi mo hindi mo maipaliwanag ng malinaw? Kung gayon, ako na mismo ang magtatanong. Nagbago ang eksena. Sinundan niya ang address na isinulat ni Pei Yuguang, at naglakad ng ilang daang metro sa inner ring ng syudad. Sa sandaling ito, sunod-sunod na system information ang lumalabas sa kanyang isipan. Karaniwan, ang isang oras na pag-ehersisyo sa Yewin ay nagbibigay lang sa kanya ng mahigit 200 experience points. Pero ngayon, sa isang hindi gaanong kahirap na laban, nalampasan na niya ang kanyang karaniwang training gains. Ang pakikipaglaban pala ay isang wellness activity. Muli itong nagpapatunay na hindi hinihikayat ng panel ang pananatili sa loob ng bahay. Kailangan mo pa ring lumabas at maging aktibo. Nahanap ni Xujing ang dojo. Pagpasok niya, pinigilan siya ng babaeng receptionist. Hey! Tahimik! Nagtuturo si Master. Ang tinatawag na breathing technique ay ang basic skill para i-activate ang internal energy sa pamamagitan ng paghinga. Kapag ganap ng dumadaloy ang internal energy, saka lang masasabing na master na ang martial arts sa entry level. Halika, sabayan niyo ako. Nang marinig ang tungkol sa entry-level teknike, agad na nagliwanag ang mga mata ni Xujing.
Hindi ba't ito ang gusto kong matutunan? Pagkatapos ay tahimik siyang nagtanong, "Excuse me, pwede bang sumali?" Naisip ng babaeng receptionist, ang gwapo ng lalaking ito. Tapos sumagot siya, "Pwede, pero huwag mong pilitin ang sarili mo." Dahan-dahang naglakad si Shujing papunta sa mat. Tumaas ng 30 puntos ang kanyang charm experience. Tiningnan ng babaeng receptionist si Shujing na may halong pag-aalala. Iniisip, baka ngayon lang makakasubok ng martial arts ang batang ito. Kaya niya kaya? At kayong lahat, dapat mayroong may kakayahan sa inyo, kung hindi, palalayasin kayo lahat ni Master. Pero sa dami ng oxygen na kanilang hinihinga, mabilis na nakaranas ang mga disipulo ng iba't ibang antas ng pagkahilo, pagduduwal, at panlalabo ng paningin. Kahit si Kui Zhengyuan, ang pinaka-promising sa dojo, ay nabigo sa huli. Pinagdikit ng babaeng receptionist ang kanyang mga kamay, nagmamakaawa sa Master. "Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Siguradong makakahanap ako ng mga angkop na kandidato para sa inyo." Pero bago pa siya matapos magsalita, napansin niyang nilagpasan na siya ng Master. Tapos pumunta siya sa harap ni Shujing at sinabing, "Huwag kang magsalita." Nagpapatuloy pa rin ang batang ito. Nang ibuga niya ang huling hininga at imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang nag-aalalang pagbati ng matandang Master. "May masakit ba sayo?" Pero hindi lang walang masamang naramdaman si Shujing, bagkus ay gumaan pa ang kanyang pakiramdam. Mabilis na hinawakan ng babaeng manager ang kanyang kamay na parang kumakapit sa patalim. "Anong pangalan mo? Gusto mo bang sumali sa aming Golden Wind Dojo?" Pagkatapos niyang magsalita, biglang nabasag ang salamin sa bintana. Isang anino na kumikilos ng napakabilis ang basta na lang umatake sa isang disipulo sa dojo. Agad na hinati ng matutulis na kuko ang kanyang tiyan, na nagdulot ng pagtalsik ng dugo. Ang biglaang madugong eksena ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Agad na inayos ng matandang Master at ng babaeng manager ang sitwasyon, sinasabihan ang mga disipulo na tumakas mula sa dojo. Ngunit matapos hiwain ng taong ipis ang katawan ng lalaking disipulo ng ilang beses, nagbago ito ng target at inatake ang babaeng manager. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Shujing, inagaw siya mula sa taong ipis. Gayunpaman, matapos matumba, nahumaling ang babaeng manager kay Xujing. Tinignan ni Xujing ang taong ipis at naalala ang mga salita ng school bully na si Pei Yuguang. Ang internal energy ay ang pag-ipon ng enerhiya mula sa lahat ng bahagi ng katawan, at pagkatapos ay ilalabas ito sa pamamagitan ng mga galaw. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para mag-eksperimento. Sa sumunod na sandali, muling sumugod ang taong ipis na may kamanghamanghang bilis, patungo kay Shujing. Ang matitigas na kuko ay sumalpok sa kamao ni Shujing, na lumikha ng nakakabinging sonic boom. Hindi naman siguro ito parang ipis, na kayang tiisin ang 300 beses ng bigat ng katawan nito, di ba? Kung ganoon nga, kailangang ituon ang lakas sa isang punto. Di nagtagal, umabot sa panibagong antas ang lakas ni Shujing. Hindi lang niya dinurog ang mga kuko ng taong ipis, kundi pinatalsik din niya ito ng higit sa 1 metro ang layo, nag-iwan ng mahabang bakas ng dugo sa sahig. Pinagpaga ni Shujing ang alikabok sa sarili, pakiramdam niya'y mas mahina ang taong ipis kaysa sa itsura nito. Ngunit nakikita ng matandang Master ang depekto. Dahil kalilipat lang sa paggamit ng enerhiya, ang biglaang paglabas ng ganoon kalaking halaga ay hindi kakayanin ng katawan. At tama nga, sinuportahan ng malakas na sigla ng taong ipis ang muling pagtayo nito. Mayabang na kinawayan ni Shujing gamit ang kanyang daliri. "Gusto mo pang ituloy? Pareho lang ang mangyayari kahit ilang beses mo pang subukan." Ngunit nang muli niyang pinadaloy ang kanyang energy channels at nag-ipon ng lakas, bigla siyang dumura ng dugo at nawalan ng lakas. Tila nakita ng taong ipis ang pagkakataon at sinamantala ito para sumugod gamit ang isa pa nitong kuko. Lihim na naisip ni Xujing na masama ito. Mukhang nagkamali ako ng kalkula sa pagkakataong ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang may humagupit na enerhiya ng espada. Ang napakalaking mapanirang lakas ay pinira-piraso ang buong katawan ng taong ipis. Gulat na tumingin si Shujing sa unahan. Nakita niya ang isang magandang babae na puti ang buhok at masikip ang kasuotan na nagpakilala bilang si Void Blade, kapitan ng White Crow Squad 838. Siya ang mamamahala sa lugar na ito at inuutusan ang mga walang kaugnayang tao na lumikas kagad. Ngayon lang narinig ni Chu Zeng ang tungkol sa White Crow Squad. Natalo niya ang taong ipis sa isang atake lang. Puno ba ng ganito kalalakas na tao ang organisasyong ito? Ngunit sa kanyang mga mata, siya ang nagulat. Mukhang 17 o 18 taong gulang lang ang batang ito, pero nagawa niyang masugatan ng ganito kalala ang taong ipis gamit lang ang mga kamay at napakagwapo pa niya. Kailangan kong humanap ng dahilan para i-recruit siya. Pagkatapos ay inabutan niya si Xujing ng isang sulat. "Pumunta ka sa address na nasa sulat na ito sa linggo ng 5 yen. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman." Tiningnan ni Xujing ang mga salita sa sulat. Malinaw na nakasulat, Chin City Library, Pitorie Floor. Pagkatapos nito, patuloy na gumagala ang mga kamay ng babaeng manager sa katawan ni Xujing. "Hayaan mong dalhin kita sa ospital para sa isang masusing pagsusuri." Sumenya si Xujing na ayos lang siya at saka umalis. Mayroon pa ring hitsura ng pagkahumaling ang babaeng manager sa kanyang mukha. "Kailangan mong bumalik bukas.
Tanging ang matandang master lang ang nakakaalam. Malabo. May ganitong kalakas ang batang ito. Sa unang beses pa lang niyang makasalamuha sa enerhiya, malamang hindi na siya kayang pigilan ng maliit nating dojo. Kasabay nito, patuloy na lumalabas ang mga information panel sa harap ng mga mata ni Xujing. Nakakuha siya ng napakaraming karanasan, kabilang ang charm at karanasan sa laban. Natupad din niya ang mga kondisyon para ma-activate ang skill na Inch Force. Inch Force, ituon ang enerhiya sa isang punto, at pabilisin sa pinakamataas na bilis sa pinakamaikling distansya. Sa ganitong paraan, kahit ang pinakamatigas na depensa ay masisira. Gusto ko talagang maranasan ulit. Sa pag-iisip nito, hindi na mamalaya ni Xujing na ikinuyom ang kanyang kamao at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya. Ngunit di nagtagal, isang bahagyang pakiramdam ng kumukulong dugo at enerhiya ang naramdaman niya mula sa kanyang dibdib. Wala siyang pagpipilian kundi agad na itigil ang pagpapagalaw nito. Mabuti pang huwag ko nang subukan ang swerte ko. Magpahinga ng mabuti ngayong gabi at subukan ulit bukas. Ngunit ang White Crow Squad at ang taong ipis, gaano karaming sikreto ang mayroon sa mundong ito na hindi ko alam. Maghihintay ako hanggang weekend para tingnan ang address na yon. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang surveillance at natuklasan niyang binuksan pala ng maliit na itim na pusa ang computer. Pagka-uwi, agad niya itong tinanong. Hoy, anong pinakialaman mo sa computer habang wala ako? Pinagpawisan ng malamig ang maliit na itim na pusa, iniisip na mag-meow para lokohin siya. Ngunit sa sandaling ito, pagod na pagod si Xujing. Kung ayaw mong sabihin, sige. Magtutuos tayo pagkatapos kong magising. Hindi alam ng maliit na itim na pusa kung ano ang nangyari sa kanya. Pagbalik niya, bumagsak siya sa kama at nahulog sa mahimbing na tulog. Gayunpaman, sa matalas na pang-amoy ng isang hayop, mabilis nitong naamoy ang dugo sa kanya. Nakipag-away ba siya? Tao ko siya. Sinong nakahas na apihin siya? Pagkatapos ay tumalon ito sa tiyan ni Xujing at nagsalita ng wika ng tao. Binata, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang sa akin. Ano man yan, ako, si Ning Fengwan, pinuno ng sekta ng dragon, ay ipagtatanggol ka. Ngunit mahina na si Xujing. Alam kong nakakapagsalita ka. Alam kong tao ka. Hayaan mo na. Mag-usap tayo pagkatapos kong matulog. Pagkasabi nito, nagtalukbong siya ng kumot at natulog, hindi gumagalaw kahit gaano pa kakulit ang maliit na itim na pusa. Kinabukasan, matapos mabawi ang kanyang lakas, naghanda siya ng isang lamisang puno ng masasarap na pagkain. Hindi na itinago ng maliit na itim na pusa ang pagiging tao nito at sinunggaban ang handa. So hindi ka binugbog ng isang tao kundi tinalo mo ang isang halimaw. Hindi ko pa narinig na pumapasok sa lungsod ang mga ganyang bagay. Hinaplos ni Xujing ang ulo ng pusa. Salamat sa labis na pag-aalala sa akin, Wanwan. Agad na namula ang mukha ng maliit na itim na pusa. Hindi pa niya narinig na tinawag siyang Wanwan ng ibang tao. Huwag mo akong tawaging Wanwan. Dapat mo akong tawaging pinuno ng sekta ng may paggalang. Inilabas ni Xujing ang surveillance video. Yamang nakakapagsalita ka pala, Sect Leader Wanwan, ipaliwanag mo nga kung anong ginagawa mo sa phone ko. Agad na pinagpawisan ng malamig ang munting itim na pusa at wala nang nagawa kundi ibunyag ang kanyang sikreto. Cattail ring ang tawag sa bagay na ito. Isa itong uri ng Divine Relic. Naghahanap ako ng impormasyon tungkol dito. Walang pakundangang inabot ni Xujing para hawakan ito. Kaya pala Divine Relic ang bagay na to. 287 taon na ang nakalipas, namatay ang Diyos. Sabi roon, ang mga gintong particle ng liwanag ay mga Divine Relic. Narinig ko lang ito dati. Ngayon, sa wakas ay nakakita na ako ng isa. Kaya pala kaya kong sumipsip ng divinity. May naramdamang mali ang munting itim na pusa. Hanggang kailan mo balak magpatuloy sa pagpisil? Nakalimutan ni Xujing na tao ito dati at agad na itinigil ang paglalaro dito. Kaya naghahanap ka ng mga tagubilin kung paano ito gamitin. Pero mukhang bigo ang munting itim na pusa. Hindi pa. Sinusubukan kong tanggalin ito. Tulad ng alam mo, ang Dragon Sect ang pinakamalaking gang sa Chin City. Hindi lang nito kontrolado ang mga entertainment venue, kundi nakikipagtulungan din ito sa mga martial arts hall sa negosyong parmasyutiko. Marahil dahil masyadong naging matagumpay, nakakuha ito ng atensyon ng mga naiinggit. Inatake ako sa sarili kong villa. May nagsuot sa akin ito at ginawa akong pusa. Nang makatakas ako, napunta na sa kamay ng iba ang Dragon Sect. Makakabalik lang ako sa pagiging tao kapag natanggal ko ito, pagkatapos ay papatayin ko ang lahat ng mga taong iyon. Tinanong ni Xujing kung ano ang plano nitong gawin. Kung hindi mo ito mahanap online, malamang hindi rin makakatulong ang library, pero may naisip na pangalawang paraan ang munting itim na pusa. Tungkol dito, may plano na ang sect leader na ito. Iyon ay ang magsanay ka ng martial arts at maging malakas. Naguguluhan si Xujing. Ano ang koneksyon ng dalawang bagay na ito? Paliwanag ng munting itim na pusa, kapag lumakas ka, tiyak na may mga organisasyong lalapit sa iyo. Maaaring kasama sa kanila ang mga may hawak ng Divine Relic. Saka mo nasundan ang mga bakas. Naalala ni Na Yujing ang White Crow Squad kagabi. Totoo ngang lumapit sila, patuloy ng munting itim na pusa. Kaya ipapakilala kita sa pinakamahusay na dojo, ang Hidden Dragon Dojo. Narinig mo na ba yon? Tinaasan ng kilay ni Xujing.
May ideya na siya tungkol sa dojo na ito. Noong gustong matuto ni Xu Jing ng martial arts, tiningnan niya ang tuition ng lahat ng dojo sa Chin City. Ang Hidden Dragon Dojo ang pinakamahal, pero hindi dahil sa mataas na tuition, kaya natandaan ito ni Xu Jing. Dahil ito sa napakataas na rate ng mga negatibong review online, lahat ay nagrereklamo na hindi tugma ang kalidad ng pagtuturo sa tuition. Suminghal ng malamig ang munting itim na pusa. Hindi man lang makatiis ng hirap ang mga talunan na ito. Anong martial arts ang matututunan nila? Sa mga totoong bilog ng martial artist, walang minamaliit ang Hidden Dragon Dojo, tanong ni Xu Jing. Kung gayon, paano ako makakapasok? Tinuro ng munting itim na pusa ang langit. Siyempre, ayon sa mga patakaran ng martial world, hamunin ang dojo. Nagulat si Xu Jing. Kung wawasakin ko ang lugar nila, tatanggapin pa rin ba nila ako? Tiningnan ng munting itim na pusa ang kanyang walang muwang na anyo. Hindi ba't parang interview lang ang paghamon sa isang dojo? May ranggo rin ang mga disipulo ng dojo. Yung mga nagbabayad para makapasok, kahit seryoso sa pag-aaral, masasayang lang kung kulang sa talento. Ang mga may talento ay kailangan pa ring magpakita ng tunay na lakas. Ang abutin ng 10 o 8 taon para magtagumpay ay walang silbi. Sa landas ng martial arts, napakahalaga ng kaisipan. Sa pamamagitan lamang ng di matitinag na espiritu ka makakapagpakawala ng di matitinag na mga suntok. Ang paghamon sa isang dojo ay isang paraan ng pagrerekomenda sa sarili at ang pinakamahusay na paraan para patunayan ang iyong espiritu. Tandaan mong pumunta sa dojo bukas. Ako na ang bahala sa ilang bagay. Kinaumagahan, dumating na si Xu Jing sa Hidden Dragon Dojo para hamunin ito. Pero bago pa niya sabihin ang kanyang intensyon, masiglang bumati sa kanya ang isang disipulo. Naramdaman niyang palihim na naglalagay ng puwersa ang kausap habang nakikipagkamay. Isa ba itong pagsubok? Dahil isa itong pagsubok, kailangan kong seryosohin ito. Hindi nagtagal, matapos niyang gumamit ng internal energy, hindi napigilan ng disipulo na sumigaw ng tama na. CJ, masakit. Bitaw. Ang kanyang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng ibang mga disipulo. Huwag niyo siyang pansinin. Adik sa martial arts ang taong yan. Hinahamon niya ang lahat at hindi na mabilang ang talo niya. Tingnan ninyo. Parating na ang Old Master at ilang inner disciples. Anong nangyayari? Pati ang Old Master dumating, at lahat ng inner disciples na hindi umaalis ay dumating din. May malaki bang mangyayari? Magsasara na ba ang dojo natin? Tinitigang mabuti ni Xu Jing. Nakita niya ang munting itim na pusa na si Ning Fengwan na nakaupo sa kandungan ng Old Master. Matagal-tagal na rin mula nang may naglakas loob na hamunin ang dojo ko. Bata, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka? Sinulyapan ni Xu Jing ang kanyang panel, nagtataka. Hindi ko alam kung kwalipikado ako. Mukhang mababa pa ang mga level ko na may kaugnayan sa laban. Agad na nagpakawala ng malakas na aura ang Old Master. Ganito na lang. May ilang tanong ako sayo. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? Saan ka nakatira? Anong trabaho ng mga magulang mo? Walang kamalay-malay na sumagot si Xu Jing. Ako si Xu Jing, 17 taong gulang. Nag-iisa ka bang anak? May mga kapatid ka ba? Nararamdaman ni Xu Jing na nagiging kakaiba ang mga tanong, para bang nandito siya para sa isang matchmaking. Umubo ang maliit na itim na pusa, at agad na naging mas mabait ang matandang master. Huwag kang magmadali. Bilang isang potensyal na manugang, syempre, kailangan kong magtanong pa. Nang marinig ang salitang manugang, nagkatinginan sina Xu Jing at ang maliit na itim na pusa, nalilito kung ano ang nangyayari. Sa sandaling ito, isang dalaga na nagtutulak ng wheelchair sa likod ng matandang master ang nagboluntaryo, Lolo, kung kwalipikado ba siya ay kailangan pa ring subukan muna. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang ako sayo. Ito ang unang beses na direktang hinarap ni Xu Jing ang isang taong tunay na nagsanay ng martial arts. Medyo nasasabik siya. Ang junior sister mismo ang kikilos. Sa tingin ko, tapos na ang batang ito ngayon. Pustahan tayo ng $5, bali lahat ng paa at kamay. Tanging ang maliit na itim na pusa lang ang nakakaintindi sa punto. Sinabi na ngang matchmaking ito. Bakit ka pa nakikipaglaban? Humakbang si Zhu Xianning at sumugod na parang palaso na pinakawalan mula sa busog. Ngunit sa kabila ng napakabilis na tulin, masyado pa rin itong mabagal sa harap ng system panel. Ang kamao ni Zhu Xianning sa huli ay tumama lamang sa isang aftermage. Nakaiwas na si Xu Jing sa gilid. Hinawakan ang kanyang pulso, sinundan niya ito ng isang balibag, at malakas siyang ibinagsak sa sahig. Direktang napahiga si Zhu Xianning sa sahig, at nawalan ng malay noon din. Ang ibang mga inner disciple ay hindi na bahala kundi natuwa. Ang dynamic vision at grappling position ay medyo tumpak. May estilo siya na tulad natin noon. Nag-thumbs up ang matandang master at tumawa ng malakas. Talagang nakahanap ka sa akin ng magandang binhi. Mukhang proud ang maliit na itim na pusa. Siyempre, tingnan mo kung sino ako. Hindi pinansin ni Xu Jing ang mga experience point na bigla ang lumalabas sa panel at mabilis na tinanong ang matandang master kung nagtagumpay siya sa hamon. Sumagot ang matandang master, hindi pa nagsasanay ng martial arts, pero natalo si Zhu Xiangyang. Walang duda, kwalipikado kang maging isang inner disciple. Kaya hindi mo ba dapat baguhin ang tawag mo sa akin? Naging mabait ang kanyang mukha kasabay nito. Nang marinig ito, natigilan sandali si Xu Jing.
Pagkatapos ay magalang siyang nagbigay-pugay sa lahat isa-isa at binati sila. Master, mga kuya at ate, hello. Umupo si Zhu Xianing sa sandaling ito. Hoy, paano naman ako? Ako ang iyong ika-6 na ate. Minaliit kita kanina. Huwag kang magyabang dahil lang nanalo ka ng isang beses. Mabilis na yumuko si Xu Jing sa kanyang ika-6 na ate habang iniisip, kaya pala siya ang pinakabata bago ako dumating. Sa oras na ito, isang babae sa isang murang bahay ang kinausap si Xu Jing. Young Master Xu, hayaan mo akong dalhin ka para iproseso ang mga pamamaraan sa pagpasok. Kakaiba ang pakiramdam ni Xu Jing. Anong klaseng titulo ito? Ipinaliwanag ng matandang master, ang aking inner disciple ay natural na hindi maaaring maliitin ng iba. Mula ngayon, sa pangalan ay mayroon kang inner ring residency. Ang pagtawag sa iyo ng Young Master ay angkop. Hindi pa masyadong sanay si Xu Jing. Pwede ba nating palitan ang titulo? Naiilang si Young Master Xu. Ang babaeng nakakipaw ay biglang nagkaroon ng ideya. Paano kung Master Jing? Huminto sa pagpupumilit si Xu Jing. Kahit ano na lang. Basta masaya ka, pagkatapos ay dumating sila sa lounge para magparehistro. Naramdaman ni Xu Jing na ang paghamon sa dojo ay hindi naman pala kasing hirap ng sinabi ng maliit na itim na pusa. Isang galaw lang at bumagsak na siya. Pero sabi ng maliit na itim na pusa, nagkakamali ka. Sa totoo lang, mas malakas siya kaysa sayo. Ngunit ang martial arts ay hindi tungkol sa paghahambing ng mga numero. Mood, kondisyon, talino, pagpapasya, swerte, alinman sa mga ito ay maaaring maging pangunahing salik na nakakaapekto sa tagumpay o pagkatalo. Sabi ni Xu Jing, ibig mong sabihin, minaliit niya ako. Sumagot ang maliit na itim na pusa, eksakto. Kung naging mas mainat lang kahit kaunti si Zhu Xiangyang at hinintay kang kumilos bago gumawa ng hakbang, hindi sana ganito ang kinalabasan. Tila naiintindihan ni Xu Jing. Kahit na, nanalo lang ako dahil sa swerte. Mukhang kailangan ko pang magsanay. Pagkatapos ay tinanong niya ang maliit na itim na pusa kung saan ito nagpunta kagabi. Hindi ka naman nagpalipas ng gabi sa dojo, di ba? Sabi ng maliit na itim na pusa, para makapasok ang isang tao, kinailangan kong bigyan ng abiso si Lolo Li. Noong araw, muntik na niyang agawin ang karelasyon ng lolo ko. Nagdilim ang mukha ni Xu Jing, iniisip, kaya pala isa siyang lalaking mang-agaw. Inabot ng babaeng nakakipaw ang identity card kay Xu Jing. Master Jing, pagdating mo bukas, ay swipe mo lang ang access card. Kinabukasan, matagal na nagsanay si Xu Jing sa dojo. Sumirit pataas ang iba't ibang experience values, at umangat din sa level 2 ang kanyang internal energy level. At patuloy siyang pinapaalalahanan ng matandang master. Huwag kang tumigil. Magtiis ka pa ng kaunti. Kaunti pa. Huwag mong hayaang masayang ang buong gabing pagsisikap. Di nagtagal, muling umangat sa level 3 ang internal energy level ni Xu Jing. Matapos mag-level up, sa wakas ay nakahina siya ng maluwag at bumagsak sa sahig. Labis ang kasiyahan ng matandang master sa kanya. Marami na akong tinanggap na disipulo sa buhay ko. Ikaw ang pinakamalakas sa kanila. Di magtatagal, magagawa mo ng sanayin ang aming Hidden Dragon Sex Martial Arts. Nang marinig ang tungkol sa martial arts, agad na sumigla si Xu Jing. Anong level ang kailangan kong maabot bago ako matuto? Lihim na natuwa ang matandang master. Talagang isang martial arts fanatic ang batang ito. Sa simpleng paghawak lang ng matandang master sa kanyang kamay, naramdaman niya ang malaking enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang buo niyang pagkatao ay parang maliit na bangka sa nagngangalit na alon, ganap na hindi makalaban. Pagkatapos bitawan ng matandang master ang kanyang kamay, tinanong niya kung anong mga ehersisyo ang karaniwan niyang ginagawa. Sabi ni Xu Jing, pagtakbo lang at mga katulad nito. Wala nang iba. May problema ba sa katawan mo? Umiling ang matandang master, pero medyo hindi pa rin makapaniwala. Walang problema. Pero ang katawan mo ay parang inukit ng isang Diyos na may obsessive-compulsive disorder. Bawat kalamnan, bawat buto, bawat organ ay balance at perpekto sa nakakatakot na antas. Sa madaling salita, isa kang martial arts prodigy. Alam ni Xu Jing na ito ay dahil sa panel. Matapos i-activate ang combat skill, naging ganito ang kanyang katawan. Sa isang banda, henyo talaga siya. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong. Kaya pwede ko na bang matutunan ang martial art na yun ngayon? Sinabi sa kanya ng matandang master na huwag magmadali. Pagkatapos magsanay buong gabi, sugatan ang buong katawan mo. Ang pag-ensayo ng martial art ngayon ay parang paghahanap ng kamatayan. Nagmamadaling tinanong ni Xu Yijing ang matandang master kung ano ang gagawin ngayon. Tinapik ng matandang master ang balikat ni Xu Yijing, sinabing pumunta muna siya sa lounge. Magpapapunta siya ng isang tao para dalhin ang Sleeping Dragon Ointment mamaya. Hindi nagtagal, gumabi na. Sa wakas ay nahintay ni Xu Yijing ang taong maghahatid ng Sleeping Dragon Ointment. Pero ang nagbukas ng pinto ay si Zhu Xianing, ang nakaduelo niya noong challenge day. Junior brother, nandito ako para tulungan kang gamutin ang iyong mga sugat. Iniisip ni Xu Jing na dumating siya para maghiganti. Buwisit na senior sister, bakit ikaw? Pinisil ni Zhu Xianing ang ointment habang kinakawayan si Xu Jing. Halika junior brother, hubarin mo ang damit mo. Nahihiya si Xu Jing na tumanggi. Agad niyang hinubad ang kanyang damit na nagpapakita ng mga kalamnan na parang inukit ng kutsilyo at pait. Na-detect ng system na may nagkagusto sa host.
Tumaas na naman ang charm experience. Sinabi ni Xu Xianing kay Xujing na masunuring humiga sa kama at huwag gumalaw, pagkatapos ay pumisil pa siya ng ointment at direktang ipinahid sa kanya. Naramdaman ni Xujing ang lamig ng ointment at nanginig. Umakyat na si Xu Xianing sa ibabaw niya. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang gagalaw, junior brother? Huwag kang humusga sa itsura. Sa totoo lang, medyo competitive ako. Habang nagsasalita, gumagala ang kanyang mga daliri sa katawan ni Xujing. Biglang gumamit ng puwersa ang kanyang daliri, na pumindot sa isang punto. Tumatagos ang enerhiya sa kanyang katawan, na nagpahingal kay Xujing. Nang makitang tahimik lang si Xujing, hindi na napigilan ni Xu Xianing. Magsalita ka naman. Ngumiti si Xujing. Wala lang. Basta masaya ka. Pero mukhang nagtatampo si Zhu Xiangyang. Kasalanan ko. Naging pabaya ako at natalo sa'yo, pero inisip ko pa ring maghiganti. Ginamit ko ang pagkakataong ito para sadyang asarin ka. Pakiusap, huwag kang magalit sa akin. Okay. Seryosong sumagot si Xujing. Hindi talaga ako galit. Medyo masakit lang. Ituloy mo. Pang-anim na senior sister. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi inaasahan, biglang sumigla si Zhu Xianing. Mabuti kung ganoon. Tapos na ang itaas na bahagi ng katawan. Ngayon, hubarin mo ang pantalon mo. Sinimulan pa niyang hubarin ito mismo, na ikinatakot ni Xu Zeng kaya mabilis niya itong pinigilan. Ako na ang bahala sa ibabang bahagi. Hindi mo na kailangang mag-abala. Saka lang tinakpan ni Zhu Xianing ang kanyang bibig at humagikik. Nagbibiro lang ako sa'yo. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Kung gayon, ipapaubaya ko na ang natitira sa pampitong junior brother. Pagkatapos sabihin ito, bumangon siya mula sa katawan ni Xu Jing at umalis sa lounge habang humuhuni. Dahil sa access sa Hidden Dragon Dojo, nakakuha si Xu Jing ng maraming fitness experience sa isang gabi. Kahit hindi pa ganap na nakaka-recover ang kanyang katawan, matapos ipahid ang ointment, parehong tumaas ng isang level ang kanyang combat at internal energy. Tama. Dahil wala namang ibang gagawin ngayon, mas mabuting pumunta na lang ako sa library para sa appointment na yon. White Crow Squad, ang pangalan ay parang angas. Sila pala ang Special Police Organization ng Chin City. Di ba? Pero bakit sila nakipag-ayos na magkita sa library? Makalipas ang isang oras, dumating si Xu Jing sa 7th floor ng Chin City Library, pero walang kahit isang tao sa loob. Sa sandaling ito, isang kakaibang boses ng babae ang narinig niya. Xu Jing, dumating ka. Ako si Wu Youqing. Nalaman ni Xu Jing na hindi siya ang babaeng nakipag-ayos na makipagkita sa kanya. Nasaan si Voidblade? Bakit sa library nakipag-ayos na magkita? Sumagot si Wu Youqing, impormante ko siya, pribadong nagre-rekomenda ng mga tao sa akin. Siyempre, hindi tayo pwedeng pumunta sa istasyon ng Special Police. Noong una, nag-aalinlangan pa ako, pero matapos kang makita, aprobado na. Sumali ka sa amin. Walang seremonyang umupo si Xu Jing sa tapat niya. Bakit naman? Mukhang kayang basahin ni Wu Youqing ang puso ng mga tao. Hindi mo ba gustong malaman ang tungkol sa mga divine relic? Nang marinig ito, hindi na malayang natigilan si Xu Jing dahil hindi niya ito nabanggit kahit kanino. Ngumiti si Wu Youqing. Mukhang tama ang hula ko. Paano mo nalaman ang konsepto ng mga divine relic? Maingat na tumingin si Xu Jing sa kanya at sumagot, no comment. Nagsimula siyang magtaka tungkol sa pinagmula ng babaeng ito. Hindi na nagpatuloy sa pagtatanong si Wu at sa halip ay kumuha ng isang bote ng tubig at isinalin sa tasa. Problema ko na hindi ako makapagbigay ng impormasyon muna. Subukan mo. Ininom ni Xu Jing ang tubig sa isang lagok. Kakaiba. Hindi ba't purified water lang ito? Hindi nagsalita si Wu Youqing, pero tahimik niyang isinalin muli ang bote ng tubig sa kanyang kamay sa isang takure, tapos ginamit ang takure na yon para magsalin ng tubig sa tasa. Subukan mo ulit. Medyo naguguluhan si Xu Jing. Sa isa pang hakbang, purified water pa rin ito. Pero pagkatapos niyang uminom ng kaunti, natuklasan niyang naging matamis na pala ang purified water sa tasa. Lumalabas na 287 taon na ang nakalipas, namatay ang Diyos, o para maging mas eksakto, isang Diyos ang nasawi. Ang mga tuldok ng liwanag na kumalat ng mamatay ang Diyos, tinatawag namin itong banal na dugo. Ang banal na dugo ay bumagsak at nanirahan sa mga bagay, nilalang, at marahil pati sa mga piraso ng imahinasyon ng tao. Ang mga bagay na tinitirhan ng banal na dugo ay tinatawag na mga banal na relikya. Serial number God 1567, ang takure ng matamis na tubig, ay isa sa mga relikyang iyon. Pinaghihinalaan ni Xu Jing na nilagyan niya ng asukal ang takure kanina pa, kaya hiniling niyang makita ang takure. Hindi tumanggi si Wu at direkta niyang ibinigay ang takure sa kanya. Pero sa sandaling ito, nagpakita ng sunod-sunod na abiso ang panel ni Xu Youqing tungkol sa pag-absorb ng kabanalan. Tiningnan niya ito ng may pagtataka. Ano ang gamit nito? Nagiging matamis ba ang tubig ng walang asukal, o kaya ba nitong magpakulo ng tubig mula sa wala? Para kay Wu Youqing, nakakatuwa ang kanyang kawalan ng karanasan, malapit ka na. Hulaan mo ulit. Napansin ni Xu Youqing na parang hindi nababawasan ang tubig, kaya malamang walang katapusan ang tubig sa takure na ito. Sa sandaling ito, umabot na sa 502 ang naipong kabanalan ni Xu Youqing. Natigilan si Wu Youqing sa gulat, tapos isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Bilang isang natatanging estudyante ng Chin City High School, dapat naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Tiyak na naiintindihan ni Shujin. Nangangahulugan itong paglabag sa batas ng konserbasyon ng enerhiya. Ang materya ay enerhiya. Walang katapusang tubig ay nangangahulugang walang katapusang enerhiya. Sa mas malawak na pananaw, kayang baligtarin ng bagay na ito ang mga pangunahing batas ng sansinukob. Kaya ang walang katapusang kuryente sa mga panloob na singsing. May kinalaman din ba yon sa bagay na ito? Pinayuhan siya ni Wu Yuqing na huwag itong masyadong isipin. Ang pagkakaroon ng mga banal na relikya ay sadyang hindi makatwiran at hindi maaaring gayahin ng tao. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang business card. 3 araw na ang nakalipas, bilang isang ordinaryong tao, tinalo mo ang isang halimaw. Sa pagharap sa isang nakakatakot na hindi kilalang nilalang, hindi ka nagpakita ng takot. Sa pag-isip, nalampasan mo na ang karamihan sa mga tao. Kaya sana sumali ka sa aming Was Divine Relic Containment Company. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang taos pusong hinawakan ni Zhuo Jing ang kanyang kamay. Wu Yuqing, pakiusap hayaan mo akong sumali sa iyong koponan. Susundin ko ng buo ang mga utos. Sa katotohanan, ang ganitong uri ng kumpanya ay parang isang banal na kanlungan para sa pag-absorb ng kabanalan. Sa pangalan pa lang, alam na niyang makakatagpo siya ng maraming banal na relikya. Para sa kanya, para itong pagpapakawala ng dagas sa isang bariles ng bigas. Anong pinagkaiba? Sa kasalukuyan, ang mga banal na relikya ang tanging pinagmumulan ng kabanalan. Ang isang passive skill tulad ng Twin Lives ay ganito nakalakas. Kung mas hindi makatwiran ang mga active skill, walang sinuman sa mundong ito ang makakatalo sa kanya. Habang iniisip ito, hindi mapigilan ni Xu Zeng na matawa. Natigilan si Wu Yuqing sa nakita. Alinsunod sa pamamaraan, kumuha siya ng isang kasunduan. Tingnan mo muna ang kontrata. Kung walang problema, pumirma dito. Binasa ito ni Xujin ng mabuti at nalamang para lang itong karaniwang kontrata sa trabaho maliban sa dagdag na kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Dagdag ni Wu Yuqing, ang mga banal na relikya ay inuri sa 4 na antas ng panganib E, Y, C, at E. Kapag nagsimula ka pa lang, bibigyan ka lang ng kumpanya ng mga gawaing level. Basta't sundin mo ang mga pamamaraan, walang magiging panganib. Kung lumakas ka sa hinaharap, doon ka masasangkot sa mga tunay na mapanganib na gawain. Patuloy na nagtanong si Xujing, paano ang E-level? Paliwanag ni Wu Yuqing, hindi mo kailangang isipin ang sitwasyong iyon sa ngayon. Kapag lumitaw ang mga banal na relikya sa antas na iyon, hindi ito kayang hawakan ng isang tao o isang kumpanya. Makikialam na ang mga opisyal na ahensya ng gobyerno. Nagtaka si Xujing, hindi niya alam ang tungkol sa panel o sa pagsali niya sa dojo. Inimbitahan niya siya base lamang sa sinabi ni Void Blade. Kaya mayroon siyang isang huling tanong. Bakit ako ang pinili mo? Kahit na nakatagpo na ako ng mga banal na relikya noon, hindi ibig sabihin na kwalipikado na ako. Di ba? Pero nagpakita ng bahagyang ngiti si Wu Yuqing, may isang bagay kang mali. Hindi ikaw ang nakatagpo ng mga banal na relikya, kundi ang mga banal na relikya ang nakatagpo sa iyo. Kumislat sa pagkaunawa ang mga mata ni Zujin. Ibig mong sabihin, patuloy na ipinaliwanag ni Wu Yuqing, ang mga banal na relikya mismo ay may sariling antas ng kalooban. Aktibo silang lumalapit sa mga taong nakakaakit sa kanila. Sa mga tao, mayroong mga kayang aktibong makaakit ng mga banal na relikya. Isa ako sa kanila. At nagkataong mayroon kang kaparehong katangian tulad ko. Ang sahod na inaalok ko ay sapat na patunay ng aking sinseridad. Hindi inaasahan ni Xujing na ganito pala siya ka-espesyal. Hindi nakapagtataka na sabik silang kunin siya. Habang pinipirmahan ang kanyang pangalan, sinabi niya, sa totoo lang, hindi mahalaga ang sahod. Mahal ko lang talaga ang mga banal na relikya. Kaya pakiusap, alagaan niyo ako mula ngayon. Wu Yuqing. Tinanggap ni Wu Yuqing ang kasunduan, nasiyahan. Para sa isang maayos na pagtutulungan. Pagkatapos, nagpaalam si Shujing kay Wu Yuqing. Nag-iisip, Hidden Dragon Dojo at koleksyon ng mga banal na relikya. Ang dalawang bagay na ito lang ay magpapanatiling abala sa akin. Malamang wala akong oras para sa eskwela sa mga darating na araw. Mas mabuting magpatulong sa kaibigan kong si Lee Jae na humingi ng leave. Sa huli, ang prioridad ay palakasin muna ang aking sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas may pag-asang makabalik. Bawat pag-level up mula ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na magdagdag ng isang kakayahan na may kaugnayan sa kanyang pisikal na katawan na nagbibigay ng dobleng epekto kapag ginamit. Dahil ang passive ability ng Twin Lives ay katumbas na ng isang resurrection item, walang gaanong saysay ang pagpapabuti ng depensa. Ang pangunahing paraan niya ng pag-atake ay aim, na hindi rin gaanong umaasa sa lakas. Kaya pagkatapos pag-isipan, pinili niya muna ang bilis. Tutal, sa martial arts, tanging bilis lang ang hindi matatalo. Tinignan ni Shujing ang post ng ilaw sa dulo ng kalsada, tinatantya ang distansya sa halos 100 metro. Pagkatapos, nang hindi gumagamit ng anumang skill, tumakbo siya ng buong bilis. Natapos niya ang distansya sa loob ng 10.24 na segundo. Hindi masama. Kung i-activate ko ang skill at tumakbo pabalik, dapat mas mabilis pa. Maya-maya, nang i-activate niya ang Twin Lives, ang buong katawan niya ay gumalaw na parang pinindot ang fast forward button sa isang video. Agad na dumoble ang bilis niya.
Tumakbo siya pabalik sa simula sa loob lang ng 5.12 segundo. Sobrang nasiyahan si Xu Jing sa bilis na ito. Ipagpalagay na nasa isang mapanganib at malapitang laban ako kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Kapag na-activate ko na ang skill, walang sinuman ang makakahula sa pagbilis na ito na lumalabag sa common sense at intuition. Kaya ito pala ang killing blow. Ito ang Twin Lives, isang divine skill na hindi pinapansin ang mga batas ng pisika, binabaliwala ang mga limitasyon ng katawan, at lumalampas sa lahat ng alituntunin. Gusto pa sanang subukan ito ni Xu Jing ng ilang beses habang mainit pa ang kanyang katawan, ngunit natuklasan niyang nag-cooldown na ang Twin Lives skill sa kanyang panel. Ang ginintuang kislap sa teksto ay unti-unting bumabalik ng paunti-unti. Pagkatapos ng mabilis na kalkulasyon, mula sa pag-activate hanggang sa pagtatapos, tila mga 20 segundo lang ang lumipas. Mukhang kailangan ko na itong gamitin ng matipid mula ngayon. Kailan kaya ito babalik sa dati? Ngunit nang bumalik si Xu Jing sa kanyang apartment building, madilim na sa labas. Bago pa man siya makaakyat ng hagdan, biglang lumabo ang kanyang paningin at nahilo siya. Nang magising siyang muli, kinaumagahan na. At natulog pala siya sa hagdanan sa loob ng 6 na oras. Binuksan niya ang kanyang panel at nalamang halos ganap nang nakabawi mula sa cooldown ang Twin Lives. Sa kalkulasyong ito, sa bawat isang segundong ginamit, kailangan ng Twin Lives ng 1,000 segundo para makabawi. Kung tuluyang maubos, kailangan ito ng 6 na oras para makabawi. Sa sandaling ito, biglang nagpadala ng mensahe si Zhu Xianging. Junior Apprentice, bakit wala ka pa rito para sa training? Doon lang naalala ni Xu Jing na kailangan niyang pumunta sa dojo ngayon. Walang oras para umuwi, muli siyang nagmadaling lumabas. Nang makarating siyang hingal na hingal sa Hidden Dragon Dojo, tinutulungan na ni Zhu Xianging ang ibang mga disipulo sa masakit na pag-uunat. Nang makita si Xu Jing na dumating, mabilis niya itong hinila, sinasabing gusto niyang makipag-spar muli para ipakita sa mga disipulo ang tamang paggamit ng puwersa. Iniisip ng ibang mga disipulo na nagpabaya lang ang kanilang senior sister noong huli. Kung hindi, paano naman mananalo ang isang junior apprentice na kasisimula palang magsanay? Pabiro nilang tinukso si Xu Zeng na huwag magpabugbog. Alam na ni Xu Zeng na gustong iligtas ni Zhu Xianging ang kanyang reputasyon, kaya siguradong hindi na siya magpapabaya tulad ng dati. Pero ayaw tumanggi ni Xu Zeng. Magandang pagkakataon ito para subukan ang kanyang pinagbuting lakas. Sa sandaling i-activate niya ang Twin Lives, humahagip na ang mga palad ni Zhu Xianging sa kanyang mukha, ngunit mas kahanga-hanga ang bilis ni Zhu Jing. Tanging ilang afterimage na lang ang tila natitira. Sumunod ay isang over-the-shoulder throw, muli, malakas na ibinagsak si Zhu Xianging sa sahig. Sa pagkakataong ito, hindi siya nawalan ng malay. Bakit? Ginamit ko naman ang buong lakas ko. Bakit natalo pa rin ako? Tinignan ni Zhu Xianging si Zhu Xianging na nakahigang tulala sa sahig at marahang sinabi, sumusuko ako sa iyong galing, Zhu Xianging. Pagkatapos magsalita, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labasan ng training hall. Tinignan ni Xu Zeng ang kanyang panel, nilalasap ang bugso ng napakalaking experience gains. Pagkatapos i-activate ang speed boost mula sa Twin Lives, malinaw na hindi ako mas mahina kaysa kay Zhu Xianging. Hindi ka panipaniwala ang lakas ng kakayahang ito. Mukhang sa hinaharap, ang training ay dapat mag-focus sa kung paano samantalahin ang pagkakaiba sa bilis. Sa sandaling ito, kumaway ang 5th senior na si Chen Fuguang kay Xu Jing, Junior Apprentice, gusto mong magsanay. Sabay nating gawin ang Dragon Subduing Technique. Ngumiting tumango si Xu Jing. CJ, pakiusap turuan niyo po ako. 5th senior. Nagbago ang eksena. Pinagpapawisan ng husto si Chen Fuguang. Junior Apprentice, akala ko nagbibiro ka lang nang sinabi mong pinraktis mo ang Dragon Subduing Technique buong gabi, pero halos nakapag-cultivate ka na ng Dragon Aura. Masyado itong kakatwa. Dahil noong unang beses ni Chen Fuguang, kalahating oras lang siyang nagsanay. Dapat mong malaman na si 5th senior, kahit matagal nang nagsasanay, ay hindi makagawa ng ganitong aura. Lumalabas na may ipinasang maalamat na Ultimate Physical Realm ang mga sinaunang martial artist na tinatawag na Treasure Body. Ang ibig sabihin nito ay sanayin ang sariling katawan para maging isang kayamanan. Sa realm na ito, kayang makamit ng katawan ang 5 sukdulan. Dragon Elephant Flesh, mga kalamnan na parabang tinitirhan ng mga dragon at elepante. Iron Tree Meridians, mga meridian na parang ugat ng isang punong bakal. Glazed Skin, balat na walang kapintasan na parang salamin na walang depekto o sira. Immortal Jade Bones, mga buto na pinino para maging walang kamatayang jade. Hindi masisira. Molten Gold Blood. Kapag gumagamit ng Ki Force, kumukulo ang dugo sa buong katawan, napakainit, na ang temperatura ay parang lava ng bulkan. Pagkatapos ng pagpapakilala, sinabi ni 5th senior para pagaanin ang loob, Xu Jing, mitolohiya lang ito. Walang sinuman ang talagang makakamit nito. Pero si Xu Jing lang ang nakakaalam na dahil hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin na hindi niya kaya, dahil mayroon siyang panel na wala ang iba. Siguro maaari kong subukang maging isang alamat sa martial arts. Sa sandaling iyon, isang lalaking may mahabang buhok ang biglang bumagsak sa bintanang salamin. Mabilis siyang ipinakilala ni 5th senior. Ito ang pinakamalakas na 1st senior ng ating Hidden Dragon Dojo, si Meng Boxiang.
mayroon siyang ilang kakaibang gawi. Dahan-dahang naglakad si Xujing sa sirang bintana para tingnan. Nagulat siyang matuklasan na itong first senior na ayaw gumamit ng pinto ay tumalon pala mula sa isa na floor. Gaano kalakas kaya ang kailangan para doon? Nakangiting nagtanong si fifth senior, first senior, ano ang kailangan mo sa akin? Itong si first senior, hindi lang ayaw gumamit ng pinto, ayaw din niyang magsalita. Kumukumpas siya ng todo na parang pipi. Sa himala, naintindihan talaga ni fifth senior at nagpaalam kay Xujing. May mga kailangan akong asikasuhin, kaya alis na ako. Tandaan mo ito. Ang esensya ng dragon subduing teknike ay sa pilitang pag-ikot at paghubog. Pagkatapos ay tumango sa kanya ang first senior. Sa sumunod na segundo, habang pinag-iisipan ni Xujing ang kanyang mga salita, pareho silang tumalon pababa mula sa gusali. Nakaupo si Xujing nang naka-cross legs sa pagme-meditation, pinapaikot ang internal energy, nag-iisip, kamakailan lang, iniisip ko kung paano dadagdagan ang dami ng chai, pero hindi ko kailanman naisip ang paghubog. Siguro maaari kong subukang pagsamahin ito sa IM ability. Pagkalipas ng 3 oras, lumagutok ang katawan ni Xujing na may malutong na tunog. Biglang tumaas ng isang antas ang kanyang pangkalahatang pisikal na katangian. Isang bahagi ng balat sa kanyang palad ay umumbok pa, gumagalaw sa ilalim ng balat na parang isang daga. Nang bitiwan niya ang kanyang mga daliri, sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang pumutok na may malakas na tunog at sumabog sa pader sa loob ng silid. Si Xujing ay parehong nagulat at natuwa. Mas malakas pa ito kaysa sa mga maliliit na bato sa gilid ng daan. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Master Liqi at pumalakpak. Hindi ko inaasahan na bukod sa iyong pambihirang talento sa pisikal, mayroon ka ring ganyang galing sa forced circulation. Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang tableta at ibinigay ito sa kanya. Nang walang pag-iisip, inihagis ni Xujing ang tableta sa kanyang bibig. Agad na nagpalabas ng malakas na aura ang master habang sinasabihan si Xujing na tumingin sa kanya. Sumulyap lang si Xujing sa kanyang master at agad na natigilan. Tila hinila ang kanyang kamalayan nang siya'y matauhan. Nasa isang blangkong kaharian na siya. Susunod, isang kaluluwa ng ulo ng dragon na halos patay na ang lumitaw, lumulutang sa kalangitan sa itaas. Ngunit si Xuzeng ay kalmadong tumingin lang dito. Natuklasan niyang ang kanyang braso ay nababalutan na ng mga kaliskis, tulad ng isang matalas na kuko ng dragon. Ngunit bigla, naramdaman niyang nagwawala ang ki sa loob ng kanyang katawan. Pinaghihinalaan niya na malamang epekto ito ng tableta, kaya agad siyang pumustura at ginamit ang dragon subduing teknike, pinapakalma ang magulong ki. Matapos pigilin ang kanyang hininga nang hindi malaman kung gaano katagal, nakaramdam si Xujing ng isang kahanga-hangang pakiramdam. Tila nawala na ang lahat ng nakakagambalang isipan. Ngayon ay lubos siyang nakalubog sa pakiramdam ng pagiging isang dragon. Nang imulat ni Xujing ang kanyang mga mata, naging gintong balintataw ang mga ito. Inactivate din niya ang isang bagong skill na tinatawag na visualization. Sa pagkatulala, bumalik siya sa realidad. Paano ako nakabalik? Ngumiti ang master. Kung hindi ka nakabalik, mauubos na sana ang iyong ki. Ang malinang ang dragon aura sa unang subok mo, Xiao Jing, tunay kang kamangha-mangha. Nagtataka si Xujing. Ano ba talaga ang dragon aura? Paliwanag ng master, ang dragon aura, sa madaling salita, ay isang emosyon. Isipin mo, kapag galit ka, hindi ba't mas malakas kang sumuntok? Kapag nakikipaglaban para mabuhay, hindi ba't pakiramdam mo ay napakalakas ng buong katawan mo? Sa aming Hidden Dragon School, tinatawag namin ang teknike ng pagpapasigla ng emosyon na kinetic ki, at ang teknike ng pagkontrol ng emosyon na static ki. Kung mapagsasama mo ang paggalaw at pagtigil, hindi ka magagapi. Kalahati lang ang naintindihan ni Xujing, kaya paano ko ito sasanayin? Ngumiti ang master ng may kasiyahan. Dapat ay naunawaan mo na ang esensya nito. Huwag ka munang magtanong. Isipin mo ito ng mag-isa. Naalala ni Xujing ang estado ng kumpletong focus at nagkaroon ng biglang pagkaunawa. Tila naaalala ko ang lahat ng nabasa at natutunan ko sa nakaraang buhay ko, kahit hindi ako nag-aral. Nang husto, ang lahat ng ito ay parang napakadali. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang master na tumalino siya. Ngunit sabi ng master, maliit na bahagi lang iyon. Nagpatuloy si Xujing sa pagbabahagi ng kanyang nararamdaman. Bukod pa rito, hindi na kayang yanigin ng mga ordinaryong bagay ang aking emosyon. Lumakas din ang aking imahinasyon. Mabilis kong maisip ang hitsura ng isang higanteng dragon. Kahit ang bawat hibla ng kiling nito, bawat kaliskis ay napakalinaw. Ito ba ang esensya ng visualization? Pakiramdam ng master ay walang silbi ang puro salita. Tanging ang tunay na labanan ang magbibigay sa iyo ng pakiramdam. King Zhao, halika't makipag-spar ka sa kanya. Nilunok ng fourth senior sister ang isang buong flatbread sa isang kagat, tapos ay humakbang patungo kay Xujing. Siya ang anak ng first senior na si Bo Sheng at ang pinakamahusay na disipulo sa force control. Malakas na inapakan ni Xujing ang sahig. Ang buo niyang katawan ay sumugod na parang palaso mula sa busog patungo sa fourth senior sister, ngunit naramdaman lang ni Xujing na lumabo ang kanyang paningin bago tumama ang isang malambot na puwersa sa kanyang dibdib. Malakas na tumawa ang master mula sa gilid. Masyadong halata ang iyong mga intensyon.
Hindi inaasahan ni Xu Jing na mas malakas pa pala ang babaeng ito kaysa sa kanyang cheat ability. Sa sumunod na sandali, sumugod siyang muli, ngunit pagkatapos lang ng 2 galaw, tumilapo na naman siya. Sa ganitong paraan, patuloy siyang lumalaban at patuloy na natatalo ng 4th senior sister. Bawat pagkakataon, sinisipsip ni Xu Jing ang kaalaman sa pakikipaglaban na parang espongha, habang itinuturo ng master ang kanyang mga pagkukulang. Nang umabot na siya sa 20 galaw, 3 oras na ang lumipas. Sa wakas, matapos mapagod sa laban ang 4th senior sister, nakahanap siya ng pagkakataon. Nagpadaloy ng puwersa sa kanyang kanang kamay, pinatama niya ang isang suntok diretsyo sa malambot nitong dibdib. Napatalsik ang 4th senior sister dahil sa malakas na suntok. Ang kanyang mga paa ay gumuhit ng mahahabang marka sa lupa. Tinitigan ni Xu Jing ang kanyang kamao na may pagtataka. Mabilis na sinalo ng master ang 4th senior sister para pigilan siya. Tama na muna para sa araw na ito. Siguradong gutom na rin si King Zhao. Wala nang gaanong epekto kung ipagpapatuloy pa. Nagtaka si Xu Jing. Bakit hindi nagsasalita ang 4th senior sister? Nagpaliwanag ang master. May nangyari noong bata pa siya. Hindi maikukwento sa maikling panahon ang istorya ng batang ito. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye kapag may pagkakataon. Pero sabihin mo, ano ang pakiramdam mo ngayon? Epektibo ba ang pagsasanay? Sabi ni Xu Jing, ngayon lang siya napagod ng ganito mula nang ipanganak siya. Kasabay nito, namangha siya habang pinapanood ang pagtaas ng experience sa kanyang panel. Masyadong mabangis ang 4th senior sister. 4 na oras lang ng sparring at ganito na kalaki ang itinaas ng experience ko. Pagkaalis sa Hidden Dragon Dojo, umuwi siya at nagdala ng fried chicken para kay Warner. Ngunit sa maluwag na sala, walang bakas ng maliit na itim na pusa hanggang sa makarating siya sa banyo at marinig ang tunog ng agos ng tubig sa loob. Isang pares lang ng sapatos ang nasa pintuan. Walang dinalang bisita si Warner, kaya siguradong siya ang nasa loob. Baka nakakulong siya sa banyo. Nabanggit ni Warner na may mga kaaway siya. Sa pag-isip nito, walang imik na itinulak ni Xu Jing ang pinto at sumugod papasok. Ngunit ang nakita niya ay isang maliit na itim na pusa na nagkukuskos sa bathtub. Kahit naging pusa na siya, sensitibo pa rin ang mga babae sa mga ganitong bagay. Sa sandaling ito, hinawakan ni Xu Jing ang kanyang paa at bumulong, lumalamig na ang fried chicken. Si Warner, na matakaw, ay nakalimutan ang lahat ng marinig na may fried chicken na kakainin. Pagkatapos ay naging ganito ang eksena. Isang tao at isang pusa ang nagkukuskusan sa bathtub, at nagkaroon ng malaking pagtingin si Warner kay Xu Jing. Tumaas agad ang charm experience. Hindi nagtagal, naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang divine relic sa kanyang buntot. Ang dating malambot na maliit na paa ng pusa ay naging isang payat at maputlang kamay sa isang iglap. Gulat na nakatitig si Xu Jing sa babaeng may tainga ng pusa sa harap niya. Ipinulupot niya ang kanyang buntot ng pusa, hinaharangan ang kanyang magandang tanawin. Warner, kumalma ka. Wala akong nakita. Naniwala naman si Warner na wala siyang nakita. Iginagalaw ni Xu Jing ang kanyang katawan. Walang kasinungalingan. Sa anumang paraan, dapat ka munang tumayo. Nagtataka si Warner. Paano ako biglang nagbalik sa anyong tao? Paliwanag ni Xu Jing, baka hindi mo sinasadyang na-trigger ang kondisyon ng pagbabago ng Divine Relic. Nang marinig ito, agad na naalala ni Weiner na habang naliligo, nagkaroon nga siya ng kaunting pagtingin para sa kanya. Pero ang ganoon kaliit na pagtingin ay sapat na para magbalik tao. Anong klaseng kalokohang trigger condition ito? At itong mga tainga ng pusa, mga pangil na ito, itong buntot, anong klaseng basurang pamana ang iniwan ng Diyos? Ilang beses kumibot ang labi ni Warner, pagkatapos ay hubad siyang sumugod palabas ng banyo. Makalipas ang 1 oras, natapos maligo si Xu at lumabas sa sala. Nakita niyang si Weiner ay nagbalik na sa pagiging isang maliit na itim na pusa na nakahiga sa sofa. Nalilito si Weiner. Matapos kumalma kanina, bumalik siya sa pagiging pusa. Ngayon ay hindi na siya muling makapagbagong anyo bilang tao. Umupo si Xu Jing sa tabi niya gaya ng dati. Nang hahaplusin na niya sana ang pusa, nakita niyang mabilis itong tumalon palayo. Napabuntong hininga siya sa kanyang isipan. Siguradong dahil sa nangyari kanina kaya ayaw niyang magpahawak sa akin. Pagkatapos ay nabanggit niya na may nakilala siyang medyo maalam tungkol sa mga Divine Relic. Plano niyang tanungin siya bukas. Baka makatulong ito para makabalik si Weiner sa kanyang orihinal na anyo. Nang marinig ito, isang imahe ang agad na lumitaw sa isip ni Warner. Iyon ay siya pagkatapos magbalik sa anyong tao. Nakasakay sa likod ni Xu Jing, hinahagupit siya habang pinipilit siyang humingi ng tawad sa kanya. Sa pag-isip sa pervertidong eksenang ito, hindi niya mapigilang mapahagikik sa sarili. Kinabukasan pagkagising, nagpakita sa panel ni Xu Jing ang mga abiso ng pagkuha ng experience. Nag-level up din sa level 3 ang wellness skill. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Pagbukas niya, nakita niya ang isang mensahe mula kay Wu Yoking. Agad na nabuhayan ng loob si Xu Jing. Matapos maghintay ng matagal, sa wakas ay may trabaho na. Pagkatapos magbihis, dumating siya sa 7th floor ng Chin City Library. Pero lumingon-lingon siya at hindi niya makita si Wu Yoking. Sinabi niya sa aking magmadali, pero wala siya rito. Maliban sa isang babaeng nakasalamin, wala na akong ibang nakikita.
Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa paligid at napansin na may mali. Hindi ba't yung babaeng nakasalamin ay si Wu Yoking? Tama nga, nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin, bigla siyang nagkaroon ng aura ni Wu Yoking. Mataas din pala ang iyong mental strength. Ang bilis mo akong natagpuan dito. Pakiramdam ni Xu Yoking na mas kaakit-akit si Wu Yoking ngayon kaysa dati. Ipinakilala ni Wu Yoking ang salamin sa kanyang kamay. Ito ay isang divine relic. God 1280, isang ordinaryong salamin. Pinapababa nito ang presensya ng isang tao, kaya hindi sila makakatawag ng pansin. Kinuha ni Xu Jing ang salamin at kasabay nito ay sinimulang sipsipin ang divinity mula rito. Iyon lang ba? Sabi ni Wu Yoking ay mayroon pa. Kapag tinanggal ang salamin, biglang lalabas lahat ng pinigilang presensya. Kung mas matagal mo itong suot, mas nakakasilaw ka kapag tinanggal mo ito. Ngayon lang napagtanto ni Xu Jing na hindi dahil sa biglang gumanda si Wu Yoking. Epekto pala yon ng salamin. Pagkatapos ay tinanong niya si Wu Yoking kung bakit siya ipinatawag dito. Sagot ni Wu Yoking, tingnan mo muna ito. Espesyal ang misyon na ito. Ito ay isang sea-level containment task. Hindi ito dapat ibigay sa'yo. Pero itong Divine Relic God 110, Villainous Crown, ay patuloy na pinapalakas ang mga pangunahing pagnanasa ng may suot. Ang kasalukuyang may suot ay isang babaeng nagngangalang Lu Huiying. Kapag nakakita siya ng isang gwapong lalaki, hindi niya mapigilang angkinin ito. Sinubukan ni Xu Jing ang salamin, kaya itong salamin ay sadyang inihanda para sa akin. Sabi ni Wu Yoking, maganda na ang iyong pundasyon. Basta isuot mo lang ang salamin na ito bago ka pumunta, sa sandaling tanggalin mo ito ay tiyak na lubos na sisindihan ang pagnanasa ni Lu Huiying. Pagkatapos ay madali mo nang matatanggal ang Villainous Crown at maibabalik siya sa normal. Ang containment task na ito ay perpekto para sa'yo. Hindi makapagsalita si Xu Jing. So sa huli, kailangan kong gamitin ang aking itsura. Pero bagay talaga sa akin ang trabahong ito. Hindi lang ako makakakuha ng lakas mula sa dalawang divine relic ng sabay, makakapagtago pa ako at makakapagpalakas. Saka, bagay na bagay sa akin ang salamin na ito. Kung isusuot ko ito ng mga 10 taon bago ko tanggalin, hindi ba't magiging sobrang gwapo ko na mula noon? Sa pag-iisip nito, mabilis na tinanong ni Xu Yoking, personal na pag-aari ba ni Wu Yoking ang salamin na ito? Sabi ni Wu Yoking, hiniram ko lang yan sa ibang containment company. Nagulat si Xu Yoking, may iba pang containment companies. Natigilan si Wu Yoking. Hindi ko ba nabanggit? Inakala ni Xu Yoking na misteryoso at prestihyoso ang kanyang kumpanya. Inakala niyang ito lang ang nag-iisa sa bansa. Sabi ni Wu Yoking, nagkamali siya ng akala. Medyo espesyal ang mga Divine Relic Containment Companies. Pero kung ilalarawan ko ito, wala talagang pinagkaiba sa mga tagalinis ng kalsada. Agad na gumuho ang mataas na imahe ni Xu Jing. Masyadong ordinaryo ang paglalarawang iyon. Patuloy ni Wu Yoking, sa mundong ito, libo-libo ang mga kilalang Divine Relic pa lang. Maaari silang lumitaw kahit saan at anumang oras. Hindi kayang hawakan ng isang containment company lang ang lahat ng iyon. Saka, delikado ang trabahong ito. Hindi ito basta-basta magagawa ng kahit sino. Nagtanong pa si Xu Jing, may kooperasyon ba tayo sa ibang containment companies? Sabi ni Wu Yoking, hindi naman. Ang containment work ay halos outsourced lang sa amin ng gobyerno, pero may mga kumpanyang gagawin ang lahat para sa perang ito. Kung makakatagpo ka ng mga tao mula sa ibang kumpanya, mag-ingat ka. Ang mga lugar kung saan kumikilos si Lu Huiying ay halos nasa South District lahat. Mga bar, disco, host club, karaoke. Inisip ni Xu Jing sa sarili, ito talaga ang karaniwang lugar ng isang babaeng boss ng gang. Ayon sa datos, ginamit na ni Lu Huiying ang pampalakas ng Villainous Crown para makakuha ng teritoryo, magtayo ng maliit na gang na tinatawag na Rose Gang at ubusin ang lakas ng maraming lalaki. Kasabay nito, patuloy na pinalalakas ng Villainous Crown ang kanyang mga pagnanasa. Kung mas malakas ang kanyang pagnanasa, mas malaki ang dagdag sa kanyang pisikal na kakayahan. Kung walang pipigil dito, ang Villainous Crown ay patuloy na magpapatong-patong ng walang katapusan. Tanggalin lang ang Villainous Crown at babalik siya sa normal. Pagkatapos, sinundan ni Xu Jing ang address papuntang Lianming Street sa South He at nakita niya ang isang siga na binubugbog hanggang sa dumura ng dugo. Hawak ni Lu Huiying ang isang metal na baseball bat at tumatawa, ang sarap sa pakiramdam na gawin ang lahat ng gusto ko. Nang marinig ito, napangiwi ang bibig ni Xu Jing. Sobrang edgy naman ng babaeng ito. Sa sandaling ito, yumuko ang may-ari ng restaurant kay Lu Huiying, mag-ingat ka, Sister Lu. Pero walang balak umalis si Lu Huiying. Nasaan ang dalawa mong anak na lalaki? Bakit hindi ko sila nakikita ngayon? Naiintindihan ng may-ari ang ibig niyang sabihin. Sino sa kanila ang gusto mo? Tatawagan ko sila ngayon din. Lumapit si Lu Huiying sa may-ari, ang kanyang bibig ay bumuka sa isang eksaheradong arko. Siyempre, gusto ko silang dalawa. Nasaksihan din ni Xu Jing ang eksenang ito at nag-isip, pinapaakit sa akin ang matandang babaeng ito. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Samantala, mahigit 100 miyembro ng gang ang papalapit ng may pagbabanta mula sa labas ng kalye. Pinamumunuan sila ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaking tinatawag na Brother Duan. Agad na nalaman ni Xu Jing na dumating ang mga kalaban para maghiganti. Mas mabuting magtago muna at magmasid. Walang takot na pumasok si Duan kay Ping sa teritoryo ng Rose Gang.
Lu Huying, narinig kong masyado ka raw mayabang nitong mga nakaraang araw. Pero tiningnan lang ni Lu Huying si Duan Caiping na may pagwawalang bahala. Sino ka? Tapos, lumapit ang mga tauhan ng Rosy Gang para magreklamo. Sister Lu, siya si Duan Caiping mula sa Razor Gang. Siya ang bumugbog sa amin ng ganito. Nang marinig ito, lumapit si Liu Huying para suriin si Duan Caiping, tinitingnan siyang mabuti. Maganda ang pangangatawan mo. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Nang marinig ito, sumagad-agad ang galit ni Duan Caiping. Gusto niyang durugin ang matandang babae, pero magaling ang mga galaw ni Liu Huying. Sa ngayon, wala talagang magawa si Duan Caiping sa kanya. Mula sa mga salita ni Duan Caiping, nalaman ni Xu Jing na dati itong teritoryo ng Razor Gang, pero inagaw ito ng Rose Gang ni Lu Huying. Kaya naman naging magkaaway ang dalawang panig. Nang makitang hindi niya kaya ang matandang babae, agad na tinawag ni Duan Caiping ang kanyang mga tauhan para sabay-sabay na sumugod. Pagkatapos ay nagkasagupaan ang dalawang gang sa Lianming Street, pero mabilis na dehado ang mga gwapong miyembro ng Rose Gang. Mukhang napakasama ng matandang babaeng ito, pero nang makita niyang sinisira ng kalaban ang kanyang mga laruan, sa wakas ay sumabog siya. Mga gago kayong taga-Razor Gang, naglakas loob kayong sirain ang kasiyahan ko. Medyo na-excite pa si Duan Caiping, ikaw na matandang hukluban. Sa wakas, nagsiseryoso ka na. Pagkatapos ay sunod-sunod na nagliwanag ang dalawang anyo sa kalye. Agad na lumipad ang alikabok kung saan-saan. Mga tunog lang ng pagsabog ang maririnig. Ginawang parang talim ni Duan Caiping ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga palad ay parang matatalim na gilid, kayang pumutol ng bakal na parang putik. Pero si Lu Huying ay nagtamo lamang ng mga maliliit na galos. Inisip ni Xu Jing sa purong lakas sa labanan. Mas nakalalamang si Duan Caiping, pero masyadong matibay si Lu Huying. Hindi niya ito masaktan. Pero sa sandaling iyon, tinamaan ni Lu Huying ang tiyan ni Duan Caiping gamit ang kanyang metal na baseball bat. Sa panig naman ni Xu Jing, natapos na rin niyang sipsipin ang divinity mula sa salamin. Para sa level up na ito, pinili niyang palakasin ang pisikal na lakas para umakma sa nauna niyang pampabilis. Sunod, inactivate niya ang aim skill. Naghagis siya ng maliit na bato kay Duan Caiping. Dahil sa dagdag na lakas at bilis, agad nitong dinurog ang binti ni Duan Caiping. Biglang napilayan ang kalaban. Kahit si Lu Huying ay nataranta. Kahit labag sa loob ni Duan Caiping, hindi na siya makatayo. Kahiya-hiya siyang nagpatulong sa kanyang mga tauhan para tumakas mula sa Lianming Street. Dumura ng dugo si Liu Huying nang may paghamak. Ang gagong yon, malakas palang sumuntok. Pagkaalis ng Razor Gang, dahan-dahang lumabas si Xu Jing. Tiningnan ni Liu Huying ang ordinaryong binata at nagtanong, "Bata, may baril ka?" "Tama." Huminto si Xu Jing at sumagot, "Parang ganoon na nga. Pero hindi ko gagamitin sa'yo," sa isip niya. Walang teknik lumaban itong si Liu Huying. Halatang hindi nagkaroon ng propesyonal na pagsasanay. Kung ganoon, susubukan kong talunin siya ng harapan nang hindi ginagamit ang aking itsura. Sa pinakamalala, pwede kong tanggalin ang salamin sa gitna ng laban para makontrol siya ng husto. Huminga ng malalim si Xu Jing, pinaikot ang breathing technique para dumaloy ang puwersa sa kanyang katawan. Bumilis ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Unti-unting tumaas ang temperatura ng kanyang katawan. Isang mahinang aura ng dragon ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Kumunot ang noo ni Liu Huying, naramdamang may mali. "Sino ka?" Nag-isip sandali si Xu Jing at pabirong sumagot, "Pwede mo akong tawaging wrist hero." Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang inactivate ang Twin Lives. Tapos, na parang pinindot ang fast forward button, sumugod siya kay Lu Huying. Labis na kulang sa pag-iingat si Lu Huying. Tinamaan ang kanyang baywang ng whip kick ni Xu Jing. Lumipad siya ng mahigit 3 metro at bumagsak sa pader na semento. Pero hindi nagtagal, isang kamao ang pumuno sa buong paningin niya. Humiwa sa hangin ang hangin mula sa kamao, dala ang puwersa, at malupit na tumama sa mukha ni Lu Huying. Matapos makalamang sa unang galaw, agad na sinamantala ni Xu Jing ang pagkakataon. Pinagsusuntok niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay, walang awa. Pero pagkatapos ng maikling sandali, kinailangang tumigil ni Xu Jing dahil sumakit ang kanyang mga kamay. Ang ibang mga tauhan ng Rosy Gang ay hindi naglakas loob na lumapit basta-basta. Sino ang lalaking yon? Winasak pa niya ang pader. Hindi naman siguro madudurog din si Sister Lu, di ba? Kahit si Duan Caiping ay natalo ni Sister Lu, pero kaya niya pala itong dominahin. Samantala, gumapang palabas si Lu Huying mula sa mga guho na may ilang galos lang sa katawan. Ang villainous crown sa kanyang ulo ay naglabas ng masamang kapangyarihan na lalong nagpalakas kay Lu Huying. "Talagang ginagalit mo ako. Dudurogin kita." Buong bagsik niyang iwinasiwas ang kanyang metal na baseball bat kay Xu Jing. Pero umiwas si Xu Jing at nagpakawala ng isang tuhod, tinamaan siya sa mukha. Agad na napuno ng dugo ang buong mukha niya. Ang hindi niya alam, sinasadya ni Lu Huying na masaktan para mahawakan si Xu Jing. Pero sa sandaling ito, ginamit na ni Xu Jing ang aim skill. Nag-ipon siya ng puwersa para pasabugin mula sa kanyang mga daliri, tinamaan ang mata ni Lu Huying. Ang ataking ito, gaano man kalakas ang kanyang pangangatawan, hindi niya makakayanan. Agad siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Sinusunod lang ni Xu Jing ang turo ng kanyang master, kasuklam-suklam man o malupit. Basta't manalo ka, kahit anong galaw ay pwede.
Tanging ang mga natitira sa huli ang may karapatang magsalita, hindi lang mga lalaki. May kahinaan din ang mga babae dyan. Habang iniisip ito, biglang sinipa ni Xu Jing ang ibabang bahagi ng katawan ni Liu Huiying. Ang buong katawan niya ay bumaluktot na parang nilutong hipon, hawak ang sarili at nanginginig sa sakit. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Xu Jing kay Liu Huiying, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at itinaas sa itaas ng kanyang ulo. Sa sumunod na sandali, bumuhos ang kanyang lakas at bumagsak ito pababa. Direktang tinamaan ng malakas na suntok ang likod ng ulo ni Liu Huiying. Bumaon ng malalim ang mukha niya sa matigas na sementong sahig. Nalaglag ang itim na korona sa ulo ni Liu Huiying at gumulong sa gilid. Lahat ng nanonood ay natigilan sa gulat, natakot sa walang awang kalupitan ng binata. Walang pakialam si Xu Jing sa iniisip ng iba. Yumuko siya at kinuha ang Villainous Crown. Sa sandaling mahawakan niya ang Divine Relic, sinimulan niyang sipsipin ang divinity nito. Inilabas ni Xu Jing ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang itim na korona. Pagkatapos ay ipinadala niya ito kay Wu Youqing na may mensaheng, containment successful. Pagkatapos, sinulyapan ni Xu Jing si Liu Huiying sa sahig. Huwag kang masuffocate. Tungkol naman sa parusa para sa lahat ng masasamang ginawa mo, habang suot ang Villainous Crown, ipapaubaya ko na yan sa mga residente na pinahirapan mo sa lahat ng panahong ito. Pagkatapos ay sinipa niya si Liu Huiying para tumihaya siya. Samantala, biglang napansin ni Xu Jing na mas mabilis ang kanyang divinity rate kaysa dati. Nang paalis na sana siya, isang malalim na boses ng lalaki ang narinig mula sa kanyang likuran. Hoy, bata! Ibigay mo yang hawak mo. Hindi ka kwalipikadong hawakan yan. Paano hahayaan ni Xu Jing na maistorbo siya sa ganitong kritikal na sandali? Paano kung sabihin kong ayoko? Agad na sinuri ng maitim na pulang prosthetic na mata ng lalaki ang data sa harap niya, mukhang 16 na o 17, nakatira sa isang liblib na lugar tulad ng Outer Ring, ngunit may threat level assessment na higit sa 2. Medyo nagulat ang lalaki nang makita ang resulta. Gayunpaman, para sa kanya, masyado pa rin itong mahina. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta kay Xu Jing. Bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pero walang imik, nagpakawala ulit si Xu Jing ng isang sipa sa pagitan ng mga hita. Hindi inaasahan, ang pagitan ng mga hita ng lalaki ay kasing tigas ng makinarya. Tumawa ang lalaki. Hamak na martial artist, palaging gumagamit ng mga maruruming paraan. Paano ako hindi magiging handa? Nabigo ang kanyang atake, kaya tumalikod si Xu Jing at tumakbo. Sino ba namang normal na nagbabantay dyan? Agad na humabol ang lalaki. Huminto ka dyan. Papatayin kita. Nagtaka si Xu Jing sa katawan ng lalaki. Isa ba itong containment officer mula sa ibang kumpanya? Matigas na parang binuo mula sa mga mekanikal na parte. Madali niyang mabasag ang 1 centimetrong kapal na pader na semento. Tumama ang natirang lakas ng suntok sa braso ni Xu Jing, pinalipad siya ng ilang dosenang metro at sinira ang ilang pader ng bahay sa daan. Nakatabon sa mga durog na bato, umubo ng malakas si Xu Jing. Mukhang gaano man niya subukang tumakas, wala nang labasan. Pero sa sandaling ito, may lumabas na system message, Divinity Absorption Complete. Activate Divine Skill Shadow Flame. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Xu Jing ang activate. Samantala, ang misteryosong lalaki ay dahan-dahang naglakad papunta kung saan nakabaon si Xu Jing. Hindi inaasahan, habang papalapit siya, hinawakan ni Xu Jing ang kanyang bibig gamit ang isang kamay. Biglang sumigaw sa takot ang lalaki, Blessed One. Sa sandaling ito, si Xu Jing ay ganap na nababalot ng itim na apoy. Blessed One, ako ba ang tinutukoy mo? Mabilis na kumawala ang lalaki sa pagkakahawak ni Xu Jing. Kung hindi ikaw, sino pa? Sa sumunod na sandali, tumayo si Xu Jing mula sa mga durog na bato, at ang mga nakapaligid na bato ay agad na natangay ng kanyang aura. Nagtataka si Xu Jing. Ano ang isang Blessed One? Sa sandaling nakita niya ang itim na apoy, iniugnay niya ako sa Blessed One. Anong koneksyon? Nang bumalik siya sa katinuan, natuklasan niyang sinusubukang tumakas ng lalaki. Sa isang isip lang mula kay Xu Xing, hinabol ng hindi mabilang na itim na apoy ang lalaki na parang mga lumulutang na kanyon. Walang tigil silang pumasok sa kanyang katawan at mga panloob na organo. Hindi nagtagal, nawala ng lahat ng senyales ng buhay ang lalaki at bumagsak sa lupa. Ngunit pagkatapos gamitin ang Shadow Flame sa unang pagkakataon, nakaramdam si Xu Xing ng pagkahilo. Pagkatapos, mabilis na nag-flash ng mga notification ang kanyang status panel, defeated a stronger opponent, gained massive experience. Tumaas din ang iba't ibang skill levels. Yumuko siya at maingat na sinuri ang bangkay ng lalaki. Natuklasan niyang halos buong katawan ng lalaki ay nababalutan ng artipisyal na balat. Bukod dito, napakatibay ng balat. Ang itim na apoy ay matagal na nasusunog ngunit isang marka lang ang iniwan. Kung hindi ko siya sinira mula sa loob, napakahirap sanang patayin siya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang malapit na bato at walang nakitang mga marka ng carbonization sa ibabaw nito. Kahit matagal nang nasusunog, malamig pa rin ito sa paghawak. Kaya ang pinsalang kayang idulot ng Shadow Flame ay mukhang may kaugnayan sa lakas ng target. Malinaw na ang itim na apoy na ito ay walang katangian ng tunay na apoy. Sabi sa status panel, ang mga itim na apoy na ito ay ginawa mula sa mga anino. Ngayong nabawasan na ang mga anino, humina na rin ang apoy.
Hindi nagtagal, ang itim na apoy na bumabalot sa kanyang katawan ay biglang naglaho ng tuluyan. Sumulyap si Shujing sa kanyang panel. Ang mga salitang shadow flame ay lumabo at naging maputlang ginto, pumapasok sa cooldown. Bumuntong hininga siya, kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono, at ipinadala ito kay Wu Yoking. Sa huli, nakapatay siya ng tao. Dapat niyang iulat ang sitwasyon. Samantala, sa panig ng South District, isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang tumpok ng mga kasuklam-suklam na bukol, pinapangaralan ang kanyang disipulo. Kaiping, alam mo ba kung bakit kita ipinatawag dito? Nakaluhod si Duan Kuiping sa sahig, nanginginig ang boses. Alam ko, paulit-ulit mong sinabi sa akin na huwag gumawa ng gulo kamakailan. Bago pa man siya matapos, biglang naglaho ang anyo ng elder. Lumitaw siya sa harap ni Duan Kuiping, hinahawakan ang bungo nito gamit ang 5 daliri. Alam mo, pero ginawa mo pa rin. Sawa ka na bang mabuhay? Hindi naglakas loob si Duan Kuiping na lumaban, desperadong yumuyukod. Master, nagkamali po ang inyong alagad. Patawarin niyo po ako. Nagpa siya ang elder na patawarin siya. CJ, tumayo ka. May balita ba sa 2 pinadala ko? Sumagot si Duan Kuiping, mukhang napuksa na sila. Nagpatuloy sa pagtatanong ang elder, lahat ba ay gawa ng White Crow? Tapat na sumagot si Duan Kuiping, ayon sa ulat, isang binata ang nakasakit sa isa sa kanila. Nang marinig ang salitang binata, agad na nangibabaw ang galit sa mukha ng elder. Nagpatuloy si Duan Kuiping, ang binatang iyon daw ay nagngangalang Xujing. Wala namang espesyal sa kanyang pinagmulan, isang ordinaryong tao lang. Lalong nagalit ang elder. Paanong matatalo sila ng isang ordinaryong tao lang? Bagamat hindi perpekto ang mga test subject na ito, hindi sila maaaring lapastanganin ng mga ordinaryong tao. Puntahan mo siya at hulihin, at personal ko siyang ipapakain sa dakilang inang insekto. Sa ganoong paraan, makakapanganak siya ng mas marami at mas mahuhusay na mga anak. Isang araw, ariin ko ang buong planetang ito. Samantala, bumalik si Xujing sa Chin City Library. Sa buong biyahe, iniisip niya ang malaking problemang idinulot niya sa misyon. Iniisip niya kung paano ito haharapin ni Wu Yoqing. Bahala na. Walang silbi ang mag-alala. Sa pinakamasamang sitwasyon, babawin ko ito sa pamamagitan ng merito. Gayunpaman, sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator sa 7th floor, nakita ni Xujing si Wu Yoqing na nakayuko para humingi ng paumanhin. Patawad talaga. Hindi ko inaasahan ang isang di inaasahang sitwasyon na nag-iwan sa iyo na harapin ang panganib ng mag-isa. Ito ay malaking kapabayaan ko. I-upgrade ko ang misyon na ito sa C+ rank at bibigyan kita ng kompensasyon. Sana ay matanggap mo. Sinabi ni Xujing na walang problema. Gayunpaman, ang reaksyon ni Wu Yoqing ay lubos na naiba sa kanyang inaasahan. Nagpatuloy si Wu Yoqing na kumpirma na ang pagkakakilanlan ng lalaking pinatay mo. Ang pangalan niya ay Zhu Yingkun, isang C-rank containment officer na kabilang sa containment company ng Tenyu. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Sabi nila, personal niya itong ginawa at walang kinalaman sa containment company. Hindi maintindihan ni Xujing. Bakit gugustuhin ng isang lalaki ang villainous crown? Kaya maaaring may iba pang dahilan sa likod nito. Hayaan mo na sa akin ito. Huwag ka munang masyadong masangkot sa ngayon. Ipinahiwatig ni Xujing na naiintindihan niya. Ay, napala. Muntik ko nang makalimutang ibigay sa iyo ang korona na ito. At ang salamin, dapat ko na bang isauli ngayon? Ikinaway ni Wu Yoqing ang kanyang kamay, senyales na itago niya ang salamin. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga iyan sa susunod na misyon. Bukod pa rito, kakaiba ang ulat ng autopsy ni Zhu Yingkun. Lahat ng kanyang panloob na organo ay naglaho ng walang bakas. Paano mo ginawa yon? Hindi pa lubos na naintindihan ni Xujing ang mga prinsipyo ng Shadow Flame. Dahil sa pakiramdam na masyadong mapanganib, nagpasya siyang itago muna ito. Pagkatapos ay tinanggal niya ang salamin na nagbunyag ng kanyang gwapong mukha. Pwede bang hindi ko sabihin? Namula ang mukha ni Wu Yoqing. Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Lahat ng tao ay may sikreto. Isuot mo muna ulit ang salamin. Bumalik sa usapan si Xujing. Inilabas niya ang card na kabibigay lang ni Wu Yoqing sa kanya. Ano to? Sumagot si Wu Yoqing, ito ay isang containment license. Gamit ito, magiging mas madali ang pagsasagawa ng mga containment mission mula ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Xujing. Ibig sabihin ba'y opisyal na tauhan na ako ngayon? Nag-snap ng daliri si Wu Yoqing. Gumalaw ang mga estante ng libro sa likod niya na naglantad ng isang daanan. Bukod sa ilang pribilehyo ng opisyal na organisasyon, ang mga materyales na nakaimbak sa library na ito ay ganap ng magagamit mo. Mayroon pa akong gagawin. Pumasok ka at mag-ikot-ikot ka lang. Tuwang-tuwa si Xujing. Baka makahanap ako ng mga pahiwatig tungkol sa cattle ring sa loob. Pagkatapos, pumasok si Xujing sa pasukan ng archive room. Hindi inaasahan, ibang-iba ang mundo sa loob. Ang mga file ng Divine Relic ay nakaayos sa 3 baitang sa loob ng mga kahon. Random na kinuha ni Xujing ang file number 18 na may pamagat na Death Goddess Unreasonable Favoritism. Ngunit nang iswipe niya ang kanyang containment license, isang boses ang nagsabing insufficient clearance, cannot view. Sa pag-aakalang masyadong mababa ang numero, sinubukan niya ang numero 69, Cinderella Boy, ngunit insufficient clearance, cannot view pa rin.
Kaya't inswat niya ang mga ito isa-isa. Mula sa numero 200 hanggang 666, lahat ay insufficient clearance, cannot view pa rin. Hindi ba't sabi niya ay ganap na magagamit? Hindi ba't kailangan ko pa rin ng clearance? Huwag mong sabihin kahit ang cattail ring ay nangangailangan ng clearance. Bahala na. Hahanapin ko muna. Pagkatapos ng ilang paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang numero 100,371, cattail ring. Pagkatapos ay bahagya niyang tinapik ang dynamic lock gamit ang kanyang containment license, at matagumpay na nabuksan ang file ng cattail ring. Ang divine relic na ito ay may danger rating na E rank, na hindi tumutugma sa antas ng C rank containment officer na si Xujing. Tanging ang unang dalawang baitang ng data lamang ang magiging accessible. Nagulat si Xujing. Hindi ba't ginagawa lang nitong mga kuting na hindi nakakasama ang mga tao? Bakit kapareho ito ng ranggo ng mga divine relic na kayang sumira ng mga kalye? Binuksan ni Xujing ang file at natuklasan. Pagkatapos itong isuot sa loob ng isang buwan, malayang makakapagpalitan nyo ang may suot sa pagitan ng pagiging tao at pusa. Pagkatapos sa isang pahina, nakita niya na isang doktor ang minsang nakatagpo sa Cattail Empress, sumigaw ng may panatisismo, at nagtatagpa ng isang outer god cult. Patuloy na binuklat ni Xujing ang mga pahina, gustong malaman kung tungkol saan ang outer god cult na ito. Lumalabas na pagkatapos mamatay ng mga Diyos, bumitak ang lupa, at iba't ibang mga hangganan ang lumitaw mula sa mga bitak. Habang lumalalim ang paggalugad sa mga bitak, nakahanap ang mga tao ng mga bagay na kayang makipag-usap sa mga outer gods. Ang mga grupong nagtipon dahil sa pagnanais ng kapangyarihan at nagdasal sa mga outer gods para sa lakas ay naging mga outer god cult. Ang mga nakatanggap ng regalo mula sa mga outer gods ay tinatawag na blessed ones. Nagulat ang pananaw ni Xujing sa mundo, kaya pala iyon ang ibig sabihin ng blessed one. Nag-aalalang nagbuklat pa si Xujing. 200 taon na ang nakalipas, isang outer god cult na tinatawag na Lion Saint cult ang nagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos na nakabase sa, ngunit hindi kailanman tumugon ang Diyos. Hindi ito nangyari hanggang sa isang mananampalataya ang nakakuha ng God-1371 at nag-anyong pusa bago nila tuluyang natanggap ang biyaya ng Diyosa. Gayunpaman, ang tumanggap ng biyaya ay hindi ang mananampalataya, kundi ang God-1391, ang cattail ring mismo. Mula noon, nagkaroon ng mas mahiwagang kapangyarihan ang cattail ring. Habang umuusad ang pagsasanib, magsisimulang magkaroon ng kapangyarihan ni Bastet ang may suot, at sa huli ay magiging tunay na Bastet. Kaya naman, gagawin ng Lion Saint cult ang lahat para patayin ang kasalukuyang may hawak ng cattail ring at bawin ito. Ibig sabihin, papatay nila si Wanner. Kaya pala ganoon na lang ang rekomendasyon ni Wanner na mag-training si Xujing sa dojo noon. Kung hindi siya lalakas sa maikling panahon, ang naghihintay sa kanilang dalawa ay pagpatay. Patuloy na binabasa ni Xujing ang mga file. Nakita niya ang mga kondisyon sa pagsasanib ng cattail ring. Ang unang pagsasanib ay nangangailangan ng matinding emosyonal na pampasigla. Pagkatapos, dapat patuloy na pukawin ng may suot ang parehong emosyon upang palalimin ang proseso ng pagsasanib. Naalala ni Xujing noong minsang sabay silang naliligo ni Wanner sa iisang banyo, tapos bumalik siya sa kanyang semi-human na anyo. Pilit na pinutol ni Xujing ang kanyang iniisip dahil ang kakayahang mag-visualize ay maaaring magpakita ng mas makatotohanang mga imahe. Pero kung talagang kailangan ang nangyari noong nakaraan para mag-anyong tao siya, ibig sabihin kailangan naming madalas ni Wanner paano ko ipapaliwanag ang kondisyon ng pagbabagong anyo na ito kay Wanner. Nagpatuloy sa pagbubuklat si Xujing. Sa kabutihang palad, walang side effects ang divine relic na ito, ngunit ito na ang huling pahina ng file. Anong mga kapangyarihan talaga ang mayroon si Bastet? Paano ito tatanggalin kapag naisuot na? Walang mga sagot sa mahahalagang tanong na ito. Masyadong mababa ang clearance ng mga C-rank containment officers. Samantala, nakatanggap ng text message ang telepono ni Xujing. Ipinapakita sa mensahe na naglipat ang Chin City Bank ng 230,000 sa kanya. Malinaw na ito ang bayad pinsala mula kay Wu Yuqing. Hindi inaasahan ni Xujing na ganoon kalaki yon. Hindi ko na kailangang mag-budget ng maingat kung ano ang kakainin araw-araw. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng mas maraming oras para magsanay. Ngayong gabi, bibili ako ng mga mamahaling sangkap at ipagluluto si Wanner ng masarap na pagkain. Hahanap ako ng pagkakataon mamaya para sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kondisyon ng pagbabagong anyo. Kaya sa loob ng 5 araw, araw-araw na masaganang kumakain sina Xujing at Wanner, kumakain ng lobster o king crab. Nagsimulang magtaka si Wanner, bakit ang luho ninyo kamakailan? Kumita ka ba ng pera? Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Xujing. Sabihin na natin yumaman ako sandali. Nitong mga nakaraang araw, may natutunan akong teknike mula sa aking master na tinatawag na armor shaking technique. Ang teknik mismo ay hindi gaanong espesyal. Pero habang nagsasanay, kailangan mong uminom ng gamot. At pagkatapos magsanay, kailangan mo ng mga medicinal bath. Ang isang kumpletong sesyon ay nagkakahalaga ng 40 hanggang 50,000. Kaya nitong mga nakaraang araw, nakagawa ako ng 5 kumpletong sesyon at naubos ang 200,000 ng ganoon lang.
Kinakalkula ni Warner na dapat ay may natitira pang mahigit 30,000. Bakit ganito na lang ang natira? Walang imik na itinuro ni Xu Jing ang mga masasarap na pagkain sa hapagkainan. Agad na naintindihan ni Warner ang ibig niyang sabihin. Bagamat karapat-dapat purihin ang paggalang sa sect leader na ito, kailangan pa rin kitang bigyan ng babala. Mag-ipon ka. Bukod sa gamot na binanggit mo, kakailanganin mong bumili ng mga sandata at mga nakatagong sandata mamaya. Bukod dyan, mahalaga ang formal na kasuotan para sa mga sosyal na okasyon. Ang bawat isang piraso ay nagsisimula sa mahigit 100,000, tulad nitong mga mamahaling sangkap. Isang beses o 2 beses sa isang buwan ay sapat na. Hindi na pagtanto ni Xu Jing na napakaraming gastusin. Malayo pa ang sahod, at malamang hindi ako bibigyan ng trabaho ni Wu Yeqing sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako makahanap ng paraan para kumita ng pera, malamang magugutom na naman ako. Nag-scroll siya sa mga job hunting app, ngunit masyadong mababa ang mga sahod. Sa huli, matatanong na lang niya ang kanyang senior tungkol sa part-time na trabaho. Nagkataong may ipapagawa sa kanya si Chen Fuguang. Pinapapunta siya nito sa Hidden Dragon Dojo bukas para subukan ang kanyang mga kakayahan. Ngunit sa ilang minutong paghahanap ng trabaho ni Xu Jing, naubos na ni Warner ang lahat ng makakain at wala nang natira para sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Xu Jing sa Hidden Dragon Dojo para magsanay gaya ng dati. Sa loob lamang ng 5 araw, perpekto na niyang na-master ang armor shaking technique at na-unlock ang isang bagong skill, ang soft force. Lubos na nasiyahan si Chen Fuguang. Ang talento ni Xu Jing ay marahil ang pinakamataas na nakita ko sa lahat sa ngayon. Sa sandaling ito, isang junior sister ang lumapit para magtanong, "Senior, nagsasagawa kami ng strength test doon. Pwede mo bang ipakita sa lahat kung ano ang kaya mo?" Gusto sanang tumanggi ni Xu Jing, ngunit biglang lumitaw si Chen Fuguang sa kanyang tabi. "Sige na. Magandang pagkakataon ito para subukan ang resulta ng iyong pagsasanay at ipakita sa lahat." Pinatunog ni Xu ang kanyang mga daliri at lumakad patungo sa punching bag. "Kung ganon, susubukan ko lang ng basta-basta." Ilang ibang junior brothers na mas matagal nang nagsasanay kaysa kay Xu Jing ang nag-aakalang hindi siya magaling sa lakas. Sinabihan nila siyang huwag pilitin, baka masaktan niya ang kanyang kamay at sila pa ang sisihin. Walang pagmamadaling sinuntok ni Xu Jing ang punching bag, walang ingay, na parabang walang lakas. Ang eksenang ito ay halos magpatawa sa mga junior brothers. Ang hina ng tunog. Sinadya mo bang magpigil? Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, ganap na nadurog ang punching bag. Kahit na ang strength measuring device ay nagpakita ng nakakatakot na 9,000, 900 at 900. Dapat mong malaman, ang mga normal na tao ay nakakakuha lang ng mahigit 200. Bukod dito, ito lang ang pinakamataas na limitasyon ng device, hindi ang aktwal na limitasyon ng lakas ni Xu Jing. Ngumiti si Xu Jing habang ipinapaliwanag sa kanyang mga junior brothers, ito ang soft force. Ang lakas ay hindi palaging tungkol sa pagiging mas malakas. Ang ginamit ko kanina ay tinatawag na soft force, isang sopistikadong paggamit ng enerhiya. Una, ituon ang kapangyarihan sa isang punto, ipasok ito sa loob ng target, at pagkatapos ay bitawan. Maaari ninyong subukang unawain ito. Namula ang mukha ng junior sister na parang nakakita ng isang idolo. "Salamat sa pagtuturo, senior." Kaswal na tinawag ni Xu Jing ang isang junior brother. "Maaari ka bang pumunta sa bodega at kumuha ng boxing gloves para ilagay sa force meter?" Pagkatapos, inabutan ni Chen Fuguang si Xu Jing ng isang litrato. "Junior, sa ganitong antas ng kakayahan, hindi ako nag-aalala. Kamakailan, isang mahalagang tao ang naghahanap ng mga bodyguard. Gusto mo bang subukan?" Ipinapakita ng larawan ang detalyadong address ng mahalagang tao, at ang misyon ay may bayad na hanggang 800,000. Napuno ng pag-iisip tungkol sa pera ang mga mata ni Xu Jing. Seryoso siyang sumagot, "Pakiusap, hayaan niyo akong gawin ito." Makalipas ang ilang araw, dumating si Xu Jing sa Ruizu Hotel na nakasuot ng itim na linen na damit pang martial arts. Simple at payak ang kanyang kasuotan, ngunit ang kanyang hitsura at disposisyon ay napakahusay kaya't nakakuha siya ng atensyon ng maraming tao sa daan. Noong panahong iyon, nag-aalangan pa si Xu Jing kung anong formal na damit ang isusuot sa handaan. Naglabas si Zhu Jiangning ng isang nakakasilaw na burgundy suit, malinaw na gawa sa napakataas na kalidad ng mga materyales. Naramdaman ni Xu Jing na masyadong magarbo ang damit na ito. Hindi naman siya pupunta sa isang blind date. Sa huli, pinili niya ang isang damit pang martial arts na inirekomenda ni Meng Qingzhao na perpektong bumagay sa isang martial artist. Kung panlasa ang pag-uusapan, talagang mas nakahihigit si Senior Meng kaysa kay Senior Zhu. Lahat ng mga babae sa handaan ay napabulalas, ang gwapo niya. Dapat ba nating hingin ang numero niya? Nakilala ng 2 malalaking lalaki sa likuran niya ang 6 na pangunahing disipulo ng Hidden Dragon Dojo, ngunit hindi nila nakilala si Xu Jing. Nagbiro si Zhang Daking, hindi mo sila papayagang kumuha ng mga bagong disipulo. Napanguso si Li Xiaoquan. Hindi ko sinabi yan. Matagal nang sinabi ni Dragon Lord Li Qi na kukuha siya ng 7 disipulo. Ang ikapito ay dapat isang henyo na may pambihirang likas na talento at kakayahan, kung hindi ay mas gugustuhin niyang hindi kumuha ng sinuman. Mukhang pretty boy ang batang ito. Gaano naman kaya siya kalakas?
Imposibleng maging disipulo siya ni Liki. Tinapik ni Zhang Daking ang kanyang balikat. Huwag humusga sa panlabas na anyo. Tingnan mo ang tindig ng kanyang ibabang katawan. Napakatatag. Bawat hakbang ay eksaktong pareho ang layo. Hindi kulang, hindi sobra, at ang kanyang pang-itaas na katawan ay hindi man lang gumagalaw. Malinaw na pambihira ang kontrol niya sa katawan, at ang pagmamanipula niya ng enerhiya ay umabot na sa mataas na antas. Hindi kumbinsido si Li Xiaoquan. Ano naman ngayon? Kahit na kaya niyang gamitin ang isang unit ng puwersa para makamit ang 10 beses na epekto, hindi ba't matatalo pa rin siya laban sa 100 tao? Napairap si Zhang Daking at tuluyan ng umalis. Walang kwentang kausap ka. Samantala, kinakausap ng hotel manager si Xujing. Ikaw ba ang martial artist na nandito para sa seguridad? Umiti at tumango si Xujing. Opo, Hidden Dragon Dojo, Xujing, ikinagagalak kong makilala ka. Binuksan ng hotel manager ang isang mapa. Ikinagagalak ko ring makilala ka. Hayaan mo munang ipakilala ko ang mga detalye ng trabaho. Sa pagkakataong ito, kumuha kami ng 6 na master, bawat isa ay responsable para sa isang lugar. Mr. Xujing, ikaw ang nakatalaga sa lugar ng entablado. Hindi maganda ang ilaw doon, kaya pakiusap maging mas maingat ka. Sinabi ni Xujing sa manager na huwag mag-alala. Sa dami ng martial artist dito, sigurado namang walang maglalakas loob na gumawa ng krimen. Tila medyo kinakabahan ang manager. Mahirap sabihin. Gayunpaman, mas mabuting maraming tao. Mas mabuti ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Hindi na kita abalahin. Kailangan ko nang maging abala. Pagkaalis ng manager, agad na nagseryoso si Xujing. Okay lang na tumawag ng mas maraming tao, pero ang umupa ng 6 na martial artist. Malaking bagay yan. At hindi lang iyon, umupa rin sila ng maraming bodyguard. Sa paghusga sa kanilang mga kagamitan, lahat sila ay profesional. At itong mga surveillance camera, mas marami pa kaysa sa karaniwang mayroon ang isang hotel. Ano ba talaga ang nangyayari dito para kailanganin ang ganitong kaelaboradong setup? Sa sandaling ito, mayabang na lumapit si Li Xiaoquan. Ikaw ba ang bagong pangunahing disipulo na kinuha ng Hidden Dragon Dojo? Lumingon si Xujing at sinulyapan ang malaking lalaki, isang tandang pananong ang lumitaw sa kanyang isipan. Nang makitang tahimik si Xujing, inakala ni Li Xiaoquan na natatakot siya. Ako si Li Xiaoquan mula sa Amber Dojo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naghahanap ng gulo. Pero bilang mga kasamahan, hindi naman kalabisan ang alamin muna ang antas ng isa't isa. Di ba? Walang ipinakitang ekspresyon si Xujing, mahinahon lang na nagtanong kung ano ang gusto niya. Itiniklop ni Li Xiaoquan ang kanyang manggas hanggang siko, na nagpapakita ng mga kalamnan na kasing tigas ng bakal. Halika, subukan natin ang ating lakas. Agad na pumayag si Xujing. Hula niya, malamang ay tinitingnan siya ng taong ito bilang bata, at hindi pinagkakatiwalaan ang kanyang kakayahan. CJ, gusto ko ring malaman kung ano talaga ang kaya ko. Ngunit ang kanilang kilos na pagsubok ng lakas ay nakakuha ng atensyon ni Pei Yuguang. Si Jing, kuya, anong ginagawa niya rito? Napansin din ng isang mayamang babae sa malapit ang ikalawang yaong Master Pei. Kilala mo ba yung gwapong lalaki? Sa iyong palagay, sino ang mananalo? Sa sandaling ito, lumapit ang nakatatandang kapatid ni Pei Yuguang na si Pei Chencheng. Pupusta ako sa binatang yan. Tumawa ang ginang. Pero kahanga-hanga si Li Xiaoquan. Noong huling beses na sinubukan ni Second Young Master Pei ang lakas niya, napapatili siya sa higpit ng hawak. Agad na namula ang mukha ni Pei Yuguang. Huwag mong ungkatin ang maselang usapan, sabi ng isa pang dalaga na may pagkagulat. Walang ipinapakitang reaksyon ang gwapong lalaki. Matalo na ba siya? Ngumiti si Pei Chencheng. Hindi sa walang reaksyon. Hindi lang ito makita ng mga ordinaryong tao. Maaaring payat tingnan ang katawan ng binatang iyon, pero sa katotohanan, hinubog na ito sa hindi mabilang na pagsubok at matibay na parang bakal. Malinis at dalisay ang kanyang enerhiya. Hindi ito kayang pantayan ng isang tulad ni Li Xiaoquan. Yuguang, pagkatapos ng pagsubok, ipakilala mo ako sa pambihirang binatang ito. Medyo natulala si Pei Yuguang. Naisip niya, gaano palang katagal. Naging ganito na kalakas si Kuya Jing. Impossible iyon. Ngayon lang napagtanto ni Xujing na isa talaga siyang Young Master. Inakala niya noong una na nagmamayabang lang si Pei Yuguang. Ipinaliwanag ni Pei Yuguang na anak siya ng kanyang ama sa kabit. Kung hindi dahil sa kanyang kuya na nag-aalaga sa kanya, hindi siya mabubuhay ng ganito kaginhawa. Hindi interesado si Xujing sa mga usapin ng pamilya niya. Kaya ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Tapat na nagsalita si Pei Yuguang. Kahanga-hanga ang pagsubok ninyo ng kamay ni Li Xiaoquan. Sabi ng kuya ko, gusto kanyang makilala. Magaling din siya. Isang henyo na nakapasok sa Inner Ring University sa pamamagitan ng martial arts exams, at ilang mga kabataang babae at mayayamang ginang ay gusto ka ring makilala. Kailan ka pwede? Sumagot si Xujing. Hindi talaga pwede ngayon. May trabaho pa ako. At kung gusto lang nila akong makilala, ayos lang sa akin. Pero kung talagang gustong makipagkaibigan sa akin ng mga kabataang babae, sila na mismo ang humanap sa akin. Ang gusto mo, dapat ikaw mismo ang magsikap na makuha, hindi yung hihintayin mong ihatid sa'yo ng iba. May trabaho pa ako, kaya mauuna na ako. Habang pinagmamasdan ang papalayong likod ni Xujing, hindi mapigilan ni Pei Yuguang na humanga. Ang astig ni Kuya Jing.
Ilang minuto ang lumipas, isang grupo ng mga kabataang babae ang tila nawalan ng katinuan at sumugod kay Zhu Jing. Tama ang gwapong lalaki. Kung may gusto ka, ikaw mismo ang magsikap na makuha ito. Habang nagkakagulo ang lahat ng mga kabataang babae para kunin ang contact information ni Zhu Jing, may isang lalaking dumaan na nagtutulak ng kariton. Agad nitong nakuha ang atensyon ni Zhu Jing. Hindi sinabi sa akin ng manager na may magdadala ng mga gamit sa loob. Pero nang susundan na sana niya, hinawakan siya ng isang dalaga. Kunin mo ang numero ko. Marami akong pwedeng sabihin sa'yo. Para mabilis siyang maalis, inilabas ni Zhu Jing ang kanyang telepono at hiningi ang numero niya. Samantala, pinindot ng lalaking may kariton ang isang remote control. Agad nitong pinaandar ang isang device na naka-install sa sulok. Biglang tumunog ang telepono ni Zhu Jing. Inakala niyang nag-short circuit ang telepono. Pero sa sumunod na segundo, ang buong bulwagan ay binalot ng kadiliman. Sa isang iglap, nagpanik ang mga bisita. Patuloy nilang sinusubukang buksan ang flashlight ng kanilang mga telepono, ngunit hindi nila magawa. Anong nangyayari? Namatay ba ang telepono? Kalmadong sinuri ni Xuxing ang sitwasyon. Sa ganitong kadiliman, na may dose-dose ng tao rito, walang kahit isang telepono na makapagbigay ng liwanag. Malinaw na hindi bubukas ang mga telepono ng lahat. At saka, patay lahat ng ilaw. Mukhang lahat ng dekuryenteng kagamitan ay pumalya. Ang ESE ay isang high-tech na paraan na kayang sirain agad ang mga electronic device. Pero bakit sila gagamit ng ganitong kagamitan? Kung para lang pumatay ng tao, hindi ba't sobra-sobra naman yon? Sa sandaling ito, biglang nabasag ang lahat ng salaming bintana sa isang gilid ng bulwagan. Sa sobrang takot ng dalaga, napayakap siya sa mga braso ni Zhu Jing. Ang mga bisita sa bulwagan ay likas na nagsiksikan. Ano yung tunog na yun? May nabasag bang salamin? Teka, nasaan si matandang Wang? Katabi ko lang siya kanina. Sinindihan ni Pei Yuguang ang kanyang lighter, na lumikha ng maliit na liwanag sa napakadilim na bulwagan. Pumalakpak si Pei Tianqin, sinasabihan ang lahat na huwag magpanik at magtipon-tipon ng magkatalikuran. Pero habang dahan-dahang gumagalaw papasok ang lahat, may biglang sumigaw at bumagsak sa sahig. Nang lumingon si Pei Yuguang, isang lawalang ng dugo ang nakita niya sa sahig. Pati ang katawan ay naglaho ng walang bakas. Nang makita ito, nagpanik ang lahat at tumakbo sa iba't ibang direksyon. Ang eksena ay naging isang ganap na kaguluhan. Sinusubukang panatilihin ni Pei Cheng ang kaayusan. Manatili kayong magkakasama. Huwag kayong magtakbuhan. Pero katatapos pa lang niyang magsalita, may naramdaman siyang humiwa sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang mukha at natuklasang malakas ang pagdurugo nito. Pagkatapos ay narinig niyang may kung anong tumatabig sa mga upuan at mesa sa unahan. Direktang sumuntok si Pei Tiancheng patungo sa pinanggalingan ng tunog. Hindi inaasahan, ang itim na anyo na iyon ay kumilos sa napakabilis na tulin. Sa halip, sumugod ito kay Pei Tiancheng sa sukdulang bilis. Sa kabutihang palad, mabilis na sumugod si Pei Yuguang, na nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid, ngunit hindi sinuwerte ang bisita sa likuran nila. Nawala ang buong itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang nilalang ay kulay itim, halos 2 metro ang taas, na parang isang nakapangingilabot na halimaw na nabuo sa pagsasama ng ipis at tao. Pinagpawisan ng malamig ang magkapatid at sabay na sumigaw, takbo, ngunit sumugod muli ang taong ipis. Huli na ang lahat para tumakas ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw si Zhu Jing at sinipa palayo ang taong ipis. Malakas na tumama ang taong ipis sa pader, na nagwasak sa mga bato sa paligid. Sumirit ang berdeng dugo mula sa mga bahagi ng bibig nito. Nagulat si Zhu Jing. Isa na namang ganitong halimaw. Mukhang hindi na sayang ang mga pagsisikap ko sa panahong ito, kung hindi ko ito basta-basta mapapalipad. Sa oras na ito, isang bisita ang nagtanong, nasaan na ang mga master na bodyguard mula sa ibang dojo. May sumagot, matagal na silang tumakas. Nanginginig na lumapit si Pei Yuguang. Kuya Jing, salamat sa pagligtas sa akin at sa kapatid ko. Pero pinigilan siya ni Zhu Jing. Huwag ka munang lumapit. Hindi pa patay ang bagay na yon. Gaya ng inaasahan, biglang sumiklab muli ang anyo ng taong ipis, sumusugod kay Zhu Jing na parang kidlat. Bahagyang gumilid si Zhu Jing, eksaktong iniiwasan ang pagsugod ng taong ipis. Pagkatapos, sa sandaling magkasalubong sila, nagpakawala siya ng suntok, tinamaan ang taong ipis habang nasa ere. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Muling lumipad ang taong ipis ng mahigit 1 metro ang layo sa isang napakakaawa-awang estado. Samantala, nag-aapoy ang itim na apoy sa mga mata ni Zhu Jing. Hindi lang ikaw ang malayang nakakagalaw sa dilim. Sa sandaling ito, lumitaw ang Shadow Flame's Dark Vision sa paningin ni Zhu Jing. Maliban sa itim at puting kulay, halos walang pinagkaiba ang lahat sa liwanag ng araw. Sa ilalim ng malabong ilaw, nagpatuloy ang kanilang matinding laban na parang rumaragas ang bagyo. Natulala si Li Xiaoquan sa kinatatayuan niya. Kaya palang sabayan ni Zhu Jing ang halimaw na yon, pero paulit-ulit na umiling si Pei Tiancheng. Sa panlabas, perpekto siyang umiiwas. Kung titignan mong mabuti, mapapansin mong hindi siya umaatras kahit isang hakbang. Pinoprotektahan niya tayo. Nang marinig ito, dinala ni Li Xiaoquan ang lahat patungo sa emergency exit. Tara na. Ang pananatili dito ay makakagulo lang kay Zhu Jing.
Nang makitang umalis na ang lahat, sa wakas ay makakakilos na ng malaya si Xujing. Mukhang nagsasaya ka kanina. Kung gayon, sasamahan kita. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumukas ang apat na malalaking manipis na pakpak sa likod ng taong ipis, na humahampas ng malakas sa hangin. Ang malaking katawan ay bahagyang lumiko habang mabilis na sumusugod, at saktong bumangga patungo kay Xujing. Nanindig ang balahibo ni Xujing. Hindi niya inaasahan na may alas din pala ang halimaw na ito. Tumaas ng husto ang bilis nito. Huminto sa unahan ng taong ipis, umikot ang ulo nito ng kalahati, saka tumitig ng diretsyo kay Xujing. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalot sa buong katawan niya. Ang anino ng kamatayan ay bumabalot sa kanyang puso. Tila bumagal ang mundo. Sa isang iglap, maraming naiisip si Xujing na parang nag-flashback ang buong buhay niya. Sa huli, isang imahe ang namayani, isang tunay na dragon na may mga pakpak sa likod na walang katapusang lumilipad sa dagat ng mga ulap, nababalot ng malakas na kulog, at nagliliwanag ng maningning. Samantala, bumangga ang taong ipis kay Xujing. Ang malakas na pagtama ay parang dudurugin ang buong katawan niya. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Xujing. Ang hindi mabilang na buto sa kanyang katawan ay nanginginig, na lumilikha ng dumadagundong na kulog. Dahan-dahan niyang kinakaya at sinisipsip ang napakalakas na puwersang iyon. Dumadaloy ang enerhiya sa buong katawan niya, patong-patong, binabalot ang kinetic energy na pumasok sa kanyang mga buto at ginagamit ito para sa sarili. Ang lahat ng kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang kanang kamay, na nag-ipon sa isang punto. Sa madilim na banquet hall, tila umalingaw ang ugong ng isang dragon. Biglang sumabog ang ulo ng taong ipis, tumalsik ang maitim na berdeng dugo kung saan-saan na parang mga bala. Nakatitig lang si Xujing sa kanyang kamao. Ang tunog ng bone resonance ay umaalingaw pa rin sa kanyang mga tainga. Tila may naunawaan siyang isang pambihirang pamamaraan ng pagpatay. Gayunpaman, winawasiwas pa rin ng taong ipis ang anim nitong paa na para bang kahit walang ulo, gusto pa rin nitong patayin si Xujing. Kumunot ang noo ni Xujing, alam na kahit walang ulo, mabubuhay pa rin ang isang taong ipis sa loob ng 8 o 9 na araw. Pinigilan niya ang kanyang pandidiri, sinuntok niya ang kumpol ng nerbiyos sa ibaba ng lalamunan ng taong ipis, pagkatapos ay may hinugot siyang malambot na bagay mula sa katawan nito. Dahan-dahang huminto ang pagpupumiglas ng taong ipis, unti-unting hindi gumagalaw. Lahat ay nakatitig lang sa binatang nakatayo sa gitna, bumubulong, tapos na. Ang makaligtas sa pagsubok na ito ay labis nilang ikinatuwa. Nagsigawan sila sa tuwa. Pinatay ng binatang iyon ang halimaw. Taga saang dojo siya? Mag-isponsor ako ng 1 milyon. Mag-isponsor ako ng 2 milyon. Second Young Master Pay, dalhin mo kami agad sa kanya. Hinaplos ni Zhang Daking ang balikat ni Li Zhao Kuan nang may paghanga. Naglakas loob kang kalabanin ang ganyang tao. Nanghina ang buong katawan ni Li Zhao Kuan. Huwag mo na akong tuyain, sa isip niya. Nang sinubukan ako ng binatang iyon kanina, malamang hindi pa niya ginamit ang 1% ng kanyang lakas. Buti na lang at naging maawain siya at hindi ako direktang nilumpo. Sa sandaling ito, sinabi ni Xujing sa lahat kayo, bilisan nyo at lumabas na. Sa tingin ko, hindi ganito kasimple ang mga bagay-bagay.